Movie Recap Tagalog here. Si Min Jun ay isang alien na lumapag sa daigdig noong panahon ng dinastyang Joseon at nahulog ang loob sa masayahin, ngunit makasariling Hollywood star na si Song Yi sa kabila ng kanilang magkaibang ugali. Matapos ang 400 taon ng pagmamasid sa sangkatauhan habang hindi nagbabago ang kanyang anyong pisikal, biglang nagulo ang buhay ni Min Jun dahil sa hindi mahulaan na pagkatao ni Song Yi at sa banta ng mapanganib na kapatid nito, na nagtulak sa kanya na harapin ang sariling pagkadismaya at humanap ng dahilan upang manatili. Si Song Yi naman ay isang tanyag at matagumpay na aktres na kilala sa kanyang kagandahan at estilo ng pananamit. Sa kabila ng kanyang kasikatan, inilalarawan siya bilang medyo makasarili at madaldal, ngunit siya rin ay ambisyosa at may angking talento. Ang serye ay nagsisimula sa lalaking ito na may napaka-espesyal na kakayahan. Ang lahat ng kanyang pandama ay 7 ulit na mas sensitibo kaysa sa normal na tao. Naririnig pa nga niya ang tunog ng mga patak ng tubig na bumabagsak. Ang mas nakakatakot pa rito, ang mukhang ito ay hindi tumatanda. 400 taon na siyang nabubuhay. Ilang taon na ang nakararaan dahil sa isang aksidente ng isang sasakyang pangkalawakan, napadpad siya rito sa mundo. Noong gabing iyon, ang isang dalaga sa katabing silid ay hindi nakatulog at inilabas ang kanyang hairdrawer para umawit ng malakas. Dahil dito, hindi makatulog si Min Jun, kaya tumalon siya at kumatok sa pintuan ng dalaga at sinabi na nakakaasiwa ang pagkanta nito. Sumagot naman si Song Yi na kaninang umaga lang siya pinagalitan ng mga netizen dahil sa pagiging bastos umano. Pag-uwi niya, gusto lang niyang kumanta para maibsan ang bigat ng damdamin, ngunit sinermonan pa siya dahil nakakaasiwa raw ang kanyang pagkanta. Napansin ni Min Jun na namumula ang mga mata ni Song Yi, tila iyak na. Kaya naisip niya na medyo sumobra ang kanyang inasal. Palihim na magsusori na sana si Min Jun nang bigla siyang tanggihan ni Song Yi. Humiga si Song Yi sa kama at umiiyak habang ikinukwento ang mga pinagdaanan niya. Lahat ng salitang iyon ay malinaw na narinig ni Min Jun. Dahil doon, nakaramdam siya ng kaunting pagkakasala. Iniulat ng media na ginamit ni Song Yi ang kanyang kasikatan bilang artista upang makapasok sa isang universidad. Ngunit bihira siyang dumalo sa klase. Kaya't sa kahilingan ng kanyang management company, napilitan si Song Yi na bumalik sa paaralan upang pumasok sa klase. Pagkababa niya ng kotse, agad siyang naging sentro ng atensyon sa buong campus. Tuwang-tuwa siya sa pakiramdam na pinapansin siya ng lahat. Naghahabulan ang lahat para makapagpa-picture kay Song Yi. Nang makita siya ng mga lalaking estudyante, halos hindi sila mapakali sa tuwa dahil nasilayan nila ang kanilang paboritong diyosa. Ngunit ang mga babaeng estudyante naman ay nag-uunahan sa pagpuna sa ganda ni Song Yi. Dahil dito, nakaramdam ng pagkailang si Song Yi. Gusto na lamang niyang matapos agad ang klase. Ngunit ang propesor ay matagal bago dumating. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang propesor na ikinagulat ni Song Yi. Hindi niya inaasahang ang propesor pala ay ang kanyang kapitbahay. Sa sandaling iyon, labis na nahiya si Song Yi. Nakakatuwa at madaling pakinggan ang pagtuturo ni Min Jun. Puro biro siya sa klase para mapasaya ang lahat. Tanging si Song Yi lamang ang nakasandal sa kamay at nakatulog. Pagkatapos ng klase, kusang lumapit si Song Yi at binati si Min Jun. Sinadya niyang bumuo ng magandang relasyon dito dahil gusto niyang itaas nito ang kondisyon para sa kanyang thesis upang makakuha ng mataas na grado. Ngunit hindi na tinag si Min Jun. Kinagabihan, nalasing si Song Yi pag-uwi. Hindi niya namalayan na nagkamali siya ng pinasok na bahay. Matapos subukan ang password ng maraming beses at hindi nagtagumpay, agad niyang binigkas ang mahiwagang salita, Open Sesame. Ang paraan ng pag-unat ni Song Yi ng kanyang 5 daliri ay nagbigay tawa kay Min Jun. Nang muli siyang sumigaw ng Open Sesame, biglang bumukas na ang pinto. Inakala niyang nakikinig sa utos niya ang pintuan. Ngunit sa totoo lang, si Min Jun ang nagbukas nito. Subalit itinuring na ngayon ni Song Yi na bahay niya yon. Tumayo pa siya sa harap ng pinto at nakipagtalo. Hindi pinansin ni Song Yi ang pagtutol ni Min Jun at agad na sumugod papasok. Wala siyang pakialam at dumapa sa sofa at agad nakatulog ng mahimbing. Ang pangit niyang posisyon sa pagtulog ay nakadidiri para kay Min Jun. Ngunit ang mukha at hubog ng katawan ni Song Yi ay sadyang kaakit-akit. Kaya't ang matagal nang walang karelasyon na si Min Jun ay bahagyang natukso. Agad niyang kinuha ang kumot at itinakip sa kanya. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Song Yi. Ang tumatawag ay si Wee Kyung, ang kanyang manliligaw. Nang malaman nitong lasing si Song Yi at natutulog sa bahay ng kapitbahay, agad siyang tumakbo patungo kina Min Jun. Pinaghinalaan ni Wee Kyung na may ginawa si Min Jun kay Song Yi. Hiningi niya ang telepono upang siya satin, ngunit tumanggi si Min Jun. Habang nagtatalo ang dalawa, nagreklamo si Song Yi na istorbo sila sa kanyang pagtulog. Nakita ni Wee Kyung nagising na si Song Yi at agad niya itong dinala pauwi. Sa sandaling iyon, napansin ni Min Jun ang nakalitaw na balikat ni Song Yi. Agad niyang ginamit ang kanyang espesyal na kakayahan upang ayusin ang damit nito. Napausal si Min Jun kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala niya kay Song Yi. Kinaumagahan, habang naghahanda si Min Jun para sa klase, aksidente niyang nakita ang pitaka ni Song Yi sa tabi ng sofa. Sa pagkamausisa, binuksan niya ito at nakita ang larawan sa loob na labis na ikinagulat niya. Si Song Yi pala ang babaeng hinahanap niya sa loob ng 400 taon. Siya rin ang babaeng iniligtas niya 12 taon na ang nakararaan. Hindi na siya nakapaghintay kaya agad siyang nagmaneho para makita si Song Yi, wala nang pakialam sa batas trapiko. Samantala, si Song Yi ay nag-aayos ng makeup. Ngunit dahil sa kalasingan kagabi, gusto na niyang sumuka. Hindi na niya napigilan kaya't nagmamadali siyang pumunta sa banyo. Doon niya aksidenteng nakatagpo ang kanyang karibal na si Yura. Sarkastikong sinabi ni Yura na wala siyang modo. Agad namang lumaban si Song Yi.
Halatang mas mahina ang galing ni Yura sa pagbibigay ng mga insulto kumpara kay Songyi, kaya't hindi niya ito natapatan. Dahil sa inis, nagtangka siyang sampalin si Songyi. Ngunit ang kamay niya ay biglang hinawakan ng isang kamay, si Minjun. Gusto sanang kausapin ni Minjun si Songyi. Ngunit si Yura ay patuloy na nagsasalita sa tabi nila. Matalim siyang tinitigan ni Minjun, dahilan para magputukan ang lahat ng ilaw sa silid. Sinamantala ni Minjun ang kaguluhan at hinila si Songyi palayo. Hindi maintindihan ni Songyi kung bakit ginawa iyon ni Minjun. Sunod-sunod siyang nagtatanong ngunit wala siyang sagot kundi inilabas lang ni Minjun ang larawan mula sa kanyang bulsa. Tinanong ni Songyi kung bakit palihim na tinitingnan ni Minjun ang larawan niya. Ngunit imbes na sagutin, tinanong lang siya nito kung sino ba talaga siya. Nang sumapit ang hating gabi, dinatnan ng buwanang dalaw si Songyi. Ang kanyang daing sa sakit ay umabot sa kapitbahay na si Minjun. Dahil umuwi ng probinsya ang kanyang manager para bumisita sa mga kamag-anak, wala siyang ibang magawa kundi pumunta sa ospital mag-isa. Kahit na namumutla sa sakit si Songyi, tiniis niya ito at natapos pang mag-makeup bago lumabas. Umupo siya sa harap ng salamin, naglalagay ng lipstick habang pinipigil ang kirot. Tanging nang masiyahan siya sa itsura niya, saka siya lumabas. Nakaramdam ng kaba si Minjun kaya't sinadya niyang magmukhang aksidenteng nagtagpo sila sa pinto. Nang makita siya ni Songyi, para bang nakakita siya ng tagapagligtas. Agad niyang hiningi na siya na lamang ang maghatid sa ospital. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ng doktor na appendicitis ang kanyang sakit. Kailangan niyang agad sumailalim sa operasyon. Nang marinig ito ni Songyi, labis siyang nag-alala. Kung bukas ay lumabas sa pahayagan na dinala siya sa ospital ng isang estranghero, ano na ang mangyayari sa kanyang karera? Kaya't nakiusap siya kay Minjun na magpanggap na kanyang manager. Agad na inayos ng doktor ang schedule ng operasyon. Una'y aalis na sana si Minjun. Ngunit makalipas ang ilang hakbang, tumigil siya at bumalik para umupo at maghintay. Malinaw na may koneksyon si Songyi kay Minjun. Sinabihan siya ng doktor na tulungan si Songyi maglakad para makapunta ng banyo. Habang naglalakad silang dalawa sa pasilyo, biglang bumagsak ang unang nyebe ng taon. Naalala ni Minjun ang batang babae na nakilala niya 400 taon na ang nakalilipas. Noon unang bumagsak ang nyebe nang ipahayag nito ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Ngunit ang iniisip lamang ni Songyi ay perpektong panahon nito para kumain ng pritong manok at uminom ng beer. Nang marinig iyon, hindi alam ni Minjun kung ano ang dapat sabihin. Samantala, patuloy pa ring nagbubulala si Songyi tungkol sa masasarap na pagkain. Hiniling pa niya kay Minjun na bilhan siya ng libro. Ngunit puro romance novels lang naman ang madalas basahin ni Songyi online. Hindi natuwa si Minjun dito. Kinagabihan, napanaginipan ni Minjun na naaksidente si Songyi. Sa panaginip, nadulas siya at nahulog sa tubig. Kaya kinaumagahan, ginamit ni Minjun ang sikreto ng mga konstelasyon para balaan si Songyi na huwag makilahok sa anumang aktibidad na may kinalaman sa tubig. Pagkatapos noon, palihim niyang kinuha at itinago ang high heels ni Songyi. Umaasa si Minjun na maiiwasan ni Songyi ang aksidente gaya ng napanaginipan niya. Ngunit hindi naunawaan ni Songyi ang mabuting hangarin ni Minjun kaya nagpumilit siyang dumalo sa kasal. Bukod pa rito, nakatagpo rin si Songyi ng karibal niyang si Yura na dumalo rin sa kasal. Buo ang kumpiyansa ni Yura nang sabihin niyang magbabalita siya ng malaking anunsyo sa kasalan. Pagkatapos, nagpaligsahan sina Yura at Songyi sa pagpapasikat sa harap ng nobya. Labis itong ikinahiya ng ikakasal. Maayos na nagpatuloy ang kasal. Subalit nang dumaong ang barko, biglang napansin ng lahat na nawawala si Songyi. Nalaman pala ni Minjun mula sa live stream na dumalo si Songyi sa kasal. At higit pa rito, suot pa rin niya ang sapatos na itinago ni Minjun. Ayaw sana ni Minjun na makialam sa buhay ng iba. Ngunit aksidente niyang nakita ang ulat tungkol sa pagsikat ni Songyi. Nang makumpirma niyang si Songyi ang batang babae na iniligtas niya 12 taon na ang nakalipas, ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan upang magpakita sa barko. Pinahinto ni Minjun ang oras 1 minuto bago mahulog si Songyi sa tubig. Iniligtas niya ito at dinala sa isang silid. Sa mga oras na yon, balisang-balisa si Wei Kyung sa paghahanap sa bawat silid. Hanggang sa makita niyang natutulog ng mahimbing si Songyi sa isang kwarto. Agad niyang ginising si Songyi at inalalayan siyang makabalik sa barko. Ni hindi alam ni Songyi na sa paggising niya kinabukasan, haharap siya sa isang matinding panganib. Ang lalaking nabuhay ng 400 taon ay ginamit ang kanyang kakayahan upang itigil ang oras. Dahil doon, nailigtas niya si Songyi na muntik nang mahulog sa tubig at dinala ito sa kwarto para makapagpahinga. Nang titigan ni Minjun ang dalaga, bigla siyang nakaramdam ng pagkahulog ng loob. Habang iatras na sana niya ang kamay, biglang yumakap si Songyi sa kanyang leg. Mahigit 400 taon nang nabubuhay si Minjun. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nadama niya ang lambot ng labi ng isang babae. Labis siyang kinabahan at bumilis ang tibok ng puso niya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang iminulat ni Songyi ang kanyang mga mata. Nagkatitigan silang dalawa. Tinanong siya ni Songyi kung nababaliw ba siya. Nais sanang magpaliwanag ni Minjun. Ngunit marahang itinakip ni Songyi ang kamay niya sa labi nito. Inakala niyang isa lamang iyong panaginip. Pagkatapos ay muling nakatulog si Songyi sa kanyang mga bisig. Nang paalis na si Minjun, narinig niyang inuutusan ni Jae Kyung ang kanyang mga tauhan na alisin si Yura. Kinabukasan, natagpuan ng pulisya ang bangkay ng isang babae sa tabing ilog. Ang biktima ay si Yura, ang sikat na artista. Pinaghinalaan ng lahat na si Songyi ang may sala dahil palagi silang nagbabangayan ni Yura. Karaniwan na kapag nagkikita sila, laging may palitan ng maaanghang na salita. Sa mismong araw ng kasal, nag-away pa sila. Kumalat sa social media ang balita na si Songyi ang pumatay.
Nagising si Song Yi mula sa panaginip at nakatanggap ng tawag mula sa kanyang manager. Nang malaman niyang patay na si Yura, lubos siyang nagulat. Marami ring reporter ang nag-aabang sa labas ng bahay niya. Sinabihan siya ng manager na lumabas agad upang maiwasan ang gulo. Ngunit nang palabas na si Song Yi, siya namang pagsakay ng mga reporter sa elevator. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ni Min Jun. Dahil sa pangangailangan, dali-dali siyang pumasok sa bahay nito upang makaiwas. Ilang segundo lang ang lumipas, dose-dosenang reporter na ang nakatayo sa harap ng bahay ni Min Jun. Plano sana ni Song Yi na magpa-cute upang payagan siyang manatili, ngunit mariin siyang pinagbuksan ni Min Jun ng pinto at pinapaalis. Nang makita ni Min Jun ang sitwasyon sa labas, lumambot ang puso niya at pinayagang manatili si Song Yi. Hindi sinasadyang pumasok si Song Yi sa silid-aklatan at nakita ang isang diary. Nandoon ang mga tala ng buhay ni Min Jun. Sa huling 3 buwan na nanatili siya sa mundo, ginamit ni Min Jun ang kanyang kakayahan upang sundan si Song Yi at iligtas siya. Nang mag-usat sila tungkol kay Yura, nalungkot si Song Yi at napaiyak. Bagamat madalas silang magtalo, kailanman ay hindi niya naisip na patayin si Yura. Lubos siyang nagsisi at nalungkot sa biglaang pagkawala nito. Naalala ni Song Yi ang huling pagkakataon na nakita niya si Yura. Noon, kausap ni Yura ang binatang anak ng isang mayamang angkan, si Jae Kyung. Tila mayroong silang lihim na relasyon. Nang oras na yon, palihim na nakikinig si Song Yi at nahuli siya ni Yura. Ipinagyabang ni Yura na ikakasal na siya kay Jae Kyung. Ngunit bago siya umalis, naiwan ni Yura ang bag sa may lababo. Paglabas ni Song Yi na dala ang bag, hindi na niya nakita si Yura. Dahil lasing siya ng gabing iyon, hindi na niya matandaan ng malinaw ang mga pangyayari. Lumabas sina Min Jun at Song Yi sa pasilyo para magpalamig ng isip. Sa tapat nila ay may napakalaking poster ni Song Yi. Sinabi niya kay Min Jun na tanging mga sikat na artista lamang ang maaaring makapaskil doon. Ito ang bunga ng 12 taong paghihirap ni Song Yi. Kapag dumaranas siya ng kabiguan, sapat nang tumingin siya sa ngiti sa poster para bumalik ang sigla niya. Dahil dito, napayakap siya kay Min Jun. Ngunit sinabi nitong panatilihin ang 1 metrong distansya mula sa kanya. Hindi nakatulog si Min Jun ng gabing iyon. Ayaw na niyang magmahal pa ulit. Ayaw na niyang muling makita ang taong mahal niya na mamatay sa harap niya. Kabaliktaran naman si Song Yi na mahimbing ang tulog. Sa gabing ito, hindi na niya itinuring na bisita ang sarili sa bahay ni Min Jun. Kumain si Song Yi at nagkalat sa loob ng bahay ni Min Jun. Labis na nainis si Min Jun nang makita niyang parang basurahan na ang kanyang sala. Isang tao lang ang natulog doon pero nagmistula na agad itong tambakan ng basura. Nang marinig iyon, buong kumpiyansa pang inisip ni Song Yi na nagdala siya ng kasiyahan at pagbabago sa bahay na iyon dahil hindi niya naintindihan ang tunay na ibig sabihin ni Min Jun. Nagsimula silang magtalo hanggang sa umabot sa pisikal na pagtutulakan. At sa hindi inaasahan, nasaksihan ito ng kaibigan ni Min Jun na si Sihon. Biglang natahimik ang paligid dahil nais itago ni Min Jun ang kanyang tunay na pagkatao. Kaya't nagsinungaling siya at sinabi na si Sihon ay kanyang ama. Pagkatapos noon, naghapunan silang tatlo. Sa hapagkainan, pinipihit ni Min Jun ang isda nang pigilan siya ni Song Yi. Sabi niya, ang pagbaliktad ng isda ay mala sa mga mangingisda sa dagat. Bagamat tila katawa-tawa ang dahilan, tahimik na sumang-ayon si Min Jun. Pag-uwi niya ngayong araw, nakita niyang may nagtatanggal ng malaking poster ni Song Yi. Hindi naglakas loob si Min Jun na sabihin ito kay Song Yi, ngunit bigla namang naisipan ni Song Yi na lumabas para magpalamig. Kaya ginamit ni Min Jun ang kanyang espesyal na kakayahan upang basagin ang florera. Sa sandaling iyon, tumawag ang manager ni Song Yi at sinabing nakakita raw ng suicide note ang kapatid ni Yura. Nakasulat doon na may malubha siyang cancer. Nang dumating ang pulisya para magsiyasat, ang madalas nilang marinig ay ang mga pagtatalo ni Yura at Song Yi. Kahit hindi naman si Song Yi ang pumatay kay Yura, naniwala pa rin ang mga fans na siya ang naging dahilan ng pagkamatay nito. Nakita ni Song Yi na palala ng palala ang sitwasyon, kaya't ayaw na niyang magtago pa. Nais niyang magdaos ng press conference para ipaliwanag sa lahat na hindi siya ang pumatay kay Yura. Dahil sa labis na galit at pagkawala ng kontrol, hindi niya namalayang natapakan niya ang isang bubog. Agad siyang binuhat ni Min Jun at pinaupo sa upuan. Ngunit nakalimutan na ni Song Yi ang sakit at lumubog siya sa matinding pagkakasisi sa sarili. Hindi niya maisip kung paano siya mabubuhay sa mga susunod na araw kung siya nga ang dahilan ng pagkamatay ni Yura. Sinabi ni Min Jun na hindi siya ang nakapinsala kay Yura, kaya't huwag siyang mag-isip at kumilos ng padalos-dalos. Ang kailangan lang niya ay manatili sa isang lugar at sumunod. Pagkasabi nito, tumalikod si Min Jun at lumabas. Pagbalik niya, may dala na siyang bag ng benda at panglinis ng sugat. Nakita niyang napakabagal at napakabungling ni Song Yi sa paglalagay ng gamot kaya't siya na mismo ang nagbenda. Tinitigan ni Song Yi si Min Jun ng buong atensyon. Unang beses niyang maramdaman na may taong tunay na nag-aalala sa kanya. Nang ihatid siya ni Min Jun, napatingin ito sa bakanting sofa at nakaramdam ng kaunting pag-iisa. Kinagabihan, habang mag-isang kumakain si Min Jun, naalala niya ang pagkakataong pinigilan siyang baliktarin ang isda ni Song Yi. Bigla siyang natigilan. Pagkatapos, lumabas siya sa balkonahe kung saan nila ni Song Yi dati tinamasa ang malamig na simoy ng hangin. Nang makita niyang tinanggal na ang billboard poster, hindi niya napigilang tumingin sa bahay ni Song Yi. Naisip ni Min Jun kung nababaliw na ba siya sa kakaisip tungkol dito. Samantala, nang bumalik si Song Yi sa kumpanya, nadiskubre niyang lahat ng brands at crew na kaanib niya ay nagdesisyong kanselahin ang kontrata. Dahil gustong protektahan ni Song Yi ang natitira niyang dignidad, pinuntahan niya isa-isa ang mga kumpanya ng patalastas at crew upang humanap ng iba't ibang dahilan para tanggihan sila.
Halos tuluyang nawasak ang kanyang karera dahil sa pagkamatay ni Yura. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Natuklasan ng assistant ni Jae Kyung na nasa kamay ni Song Yi ang bag ni Yura. Sa loob nito ay may USB na lubhang makakasama kay Jae Kyung. Dahil nais makuha ni Jae Kyung ang USB, humanap siya ng dahilan para makipagkita kay Song Yi sa basement parking. Nagkataong nakita ni Min Jun si Jae Kyung at pakiramdam niya ay pamilyar ito. Ngunit hindi niya maaalala kung saan sila nagkakilala. Sa oras na yon, dumating din ang pulisya upang hanapin si Min Jun. Noong araw na namatay si Yura sa barko, lumitaw ang anino ni Min Jun kaya nais siyang dalhin ng mga pulis para sa investigasyon. Muli na namang napahamak si Song Yi. Habang nakaupo si Min Jun sa police car, bigla niyang naalala ang singsing na suot ni Jae Kyung. Dahil dito, nakumpirma niyang si Jae Kyung ang lalaking nasa barko. Agad siyang bumaba ng kotse at tumakbo pa uwi. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang mabilis na makarating sa bahay. Sa kabutihang palad, dumating si Wee Kyung para hanapin si Song Yi sa mga oras na yon. Kaya't hindi siya napahamak. Kinabukasan, nakatanggap si Song Yi ng isang misteryosong kahon. Ngunit nang buksan niya ito nang may pag-asang may maganda siyang matatagpuan, isang dugong larawan ang laman. Labis siyang natakot at hindi alam ang gagawin. Nagmamadali siyang kumatok sa pinto ni Min Jun. Ngunit kahit anong tawag niya, walang sumasagot. Naisa nang tawagan ni Song Yi si Min Jun, ngunit naalala niyang wala pala siyang numero nito. Sa sandaling iyon, sabay siyang nakaramdam ng pagkadismaya at takot. Nag-iwan siya ng sulat sa labas ng pinto, umaasang makakabili ng telepono si Min Jun upang madali silang makapag-ugnayan. Pagkabasa nito, napabuntong hininga si Min Jun. 400 taon niyang hinanap ang batang iyon. Maaari kayang nagbago na ito at muling bumalik sa kanyang piling. Kinabukasan, natagpuan naman ni Song Yi ang isang sulat sa labas ng pinto. Ito ay galing kay Min Jun, nagpapaalala na huwag niyang kalimutan ang final exam. Mag-isang nagmaneho si Song Yi papuntang eskwelahan. Habang nasa biyahe, sabay siyang sumasayaw at nakikisabay sa musika. Hindi niya namalayang napakahina ng kanyang kakayahan sa pagmamaneho. Hindi rin niya napansin na nakasabit ang bag sa windshield. Pagdating sa eskwela, hindi pa rin niya maipasok ng maayos ang sasakyan sa tamang paradahan. Pinaghirapan ni Song Yi na maiparada ng maayos ang kotse. Ngunit bigla siyang nabangga ng isang reporter na patago siyang sinusundan at tinamaan ang likuran ng kanyang sasakyan. Agad na dumagsa ang maraming reporter at pinalibutan siya. Alam ni Song Yi na nasa alanganin siyang sitwasyon, kaya tinakpan niya ang kanyang ulo at nagtago sa loob ng kotse. Hindi siya naglakas loob na lumabas at patuloy na kumakatok ang mga reporter sa bintana para siya ipalabasin. Nang halos malito na si Song Yi at hindi alam ang gagawin, biglang dumating si Min Jun na parabang isang tagapagligtas. Sa isang pangungusap lang ay naipakita niya ang masamang intensyon ng reporter. Pagkatapos, ginamit ni Min Jun ang kanyang kaalaman sa batas para mapasuko ang lahat ng reporter. Doon lamang niya sinabi kay Song Yi na bumaba na mula sa kotse. Nang makita niya ang malamig na anyo ng lalaki sa harapan niya, labis siyang nahipo. Palaging dumarating si Min Jun sa tuwing nasa panganib si Song Yi. Sa ilalim ng titig ng maraming tao, hinawakan ni Song Yi ang kamay ni Min Jun at sabay nilang nilisan ang maingay na lugar na yon. Dinala ni Min Jun si Song Yi sa museo. Wala namang interes si Song Yi sa mga sinaunang gamit. Ngunit sa pagkakataong ito, nahumaling siya sa isang hairpin. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nang makita niya ang hairpin, napuno ng lungkot ang kanyang puso. Araw ng kaarawan ni Song Yi noon. Pagkatapos ay dinala siya ni Min Jun sa perya. Nang makita ni Song Yi ang Ferris wheel, naalala niya agad ang kanyang ama. Tuwing sasapit ang kanyang kaarawan, lagi silang sumasakay dito ng kanyang ama. Ngunit matagal na niya itong hindi nakikita. Nang marinig ito ng isang kasama, hinila nito ang kamay ni Song Yi at dinala siya papunta sa Ferris wheel. Naiwan si Min Jun na mag-isa. Gayunpaman, ginamit pa rin niya ang kanyang espesyal na kakayahan upang silipin ang direksyon ng Ferris wheel. Naalala niya ang malungkot na ekspresyon ni Song Yi nang makita ang hairpin at bumalik sa alaala ng 400 taon na ang nakalipas. Ang babaeng kanyang iniligtas noon ay nagngangalang Inwang. Kakakasal lang niya nang pumanaw agad ang kanyang asawa. Ngunit nang ibalik siya ni Min Jun sa tahanan ng kanyang ina, nilason siya ng ibang tao. Noon, ang pagbabalik ng isang balong babae ay itinuturing na mala sa pamilya. Ngunit sa huli, wala ring nagawa ang ina ni Inwang. Kaya palihim itong pinalayo ang anak at si Min Jun. Magkahawak kamay silang tumakas. Subalit naipit sila ng pamilya ng kanyang asawa. Dahil ayaw madamay si Min Jun, kinuha ni Inwang ang hairpin na bigay sa kanya at nagpapaalam habang umiiyak. Minsan nang sinabi ni Inwang na paglaki niya, siya ay magiging asawa ni Min Jun. Ngunit agad ding namatay ang kanyang asawa matapos silang ikasal. Ang pagdating ni Min Jun ang nagbigay sa kanya ng tapang upang mabuhay pa. Para siyang ilaw na nagbigay ng liwanag kay Inwang. Sa sandaling iyon, taos puso niyang hiniling na mabuhay nang magkasama sila. Pagkarinig nito, napaluha si Min Jun. Ngunit dumating ang mga sundalo na humahabol sa kanila. Nais sanang gamitin ni Min Jun ang kanyang kakayahan upang ipagtanggol si Inwang. Ngunit dahil sa lason, wala siyang nagawa. Nang panain sila, buong tapang na ginamit ni Inwang ang kanyang katawan upang saluhin ito para kay Min Jun. Nakita niyang bumagsak si Inwang sa kanyang mga bisig at wala siyang magawa. Bagamat may espesyal siyang kakayahan, wala siyang nagawa upang iligtas siya. Kaya sa loob ng 400 taon, hindi na muling umibig si Min Jun. Hanggang sa makilala niya si Song Yi at muling nagkaroon ng dahilan upang may protektahan. Samantala, nagtatapat ng damdamin si Wee Kyung kay Song Yi. Sabi niya, kung ayaw pa niyang sumagot ngayon, maaari niya itong sabihin sa susunod. Ngunit nagpa siya si Song Yi na sagutin siya agad.
Kaagad na pinahinto ni Min Jun ang oras. Natakot siya sa maaaring sagot ni Song Yi. Nangamba siyang maging asawa ng iba si Song Yi. Pag-uwi niya ng gabing iyon, pinigilan siya ni Song Yi. Ginamit pa nito ang kanyang kamay upang huwag niyang mabuksan ang pinto. Nang makita ni Min Jun na walang suot na singsing si Song Yi, may napagtanto siya. Lumabas na nakatanggap pala si Song Yi ng pagbabanta mula sa isang taong nangungutong, kaya't natakot siyang umuwi. Nang marinig ito ni Min Jun, pinatuloy niya muli si Song Yi sa kanyang bahay. Naglabas ng sama ng loob si Song Yi na 12 taon niyang pinaghirapan ang kanyang karera, ngunit ngayon tila naging bula lamang dahil sa isang walang basehang chismis. Hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Hindi rin niya alam kung tama o mali ang kanyang ginawa sa pagtanggi sa alok ni Wee Kyung. Gayunpaman, magaan ang pakiramdam ni Min Jun ng gabing iyon. Nang tumingin si Song Yi sa billboard na dati kanya, nakaramdam siya ng lungkot. Kinaumagahan, bumili ng telepono si Min Jun. Ang unang tinawagan niya ay si Song Yi. Mula noon, sinabi ni Song Yi na siya ang bahala sa 3 kain niya bawat araw. Kahit palaging mukhang naiinis si Min Jun, lagi pa rin niyang dinadala ang mga paboritong pagkain ni Song Yi. Ngayon, ibinigay ng manager kay Song Yi ang isang bag. Ito ang bag na nakalimutan ni Yura noon. Habang iniisip ni Song Yi kung ano ang gagawin dito, nadulas siya at nahulog ang bag sa lupa. Nahulog mula roon ang isang USB. Dahil sa kuryosidad, binuksan ito ni Song Yi at nadiskubre ang isang kakaibang video. Isang misteryosong babae ang nakikiusap kay Huang na tulungan siyang makaalis. Nang matapos niyang pakinggan ang kanilang pag-uusap, lalo siyang nalito. Ngunit malinaw na nakita ang lahat ni Jae Kyung. Kinagabihan, habang magkasabay na naghahapunan sina Song Yi at Min Jun, biglang napansin ni Min Jun na may kakaiba sa teddy bear. Lumapit siya at nadiskubreng may nakatagong kamera sa mata nito. Nang makita ito ni Song Yi, natakot siya. Nasa napakahirap na nga siyang kalagayan, ngunit may tao pa ring nais na bantayan siya. Nang pumunta si Song Yi sa labahan para kunin ang kanyang mga damit, aksidente niyang nakasalubong ang matalik niyang kaibigan na si Song Min. Si Song Min na ngayon ang pumalit kay Song Yi. Si Song Min ang naging pinakasikat na artista ngayon. Mayabang na sinabi ni Song Min kay Song Yi na hindi na siya isang supporting female character. Ang kanilang 12 taong pagkakaibigan ay itinuring na lang niyang kapalaran. Hindi makapaniwala si Song Yi na ang pinakamamahal niyang kaibigan ay isa palang kasuklam-suklam na tao. Kinutya ni Song Yi ang kapalaran na nagdala sa kanya sa ganitong kalunos-lunos na sitwasyon. Ngunit dahil dito, nakita rin niya ang tunay na pagkatao ng ilan. Malungkot na lumabas ng tindahan si Song Yi. Sa sandaling iyon, biglang napansin ni Min Jun ang isang lalaking nakaitim na nakatayo sa bubungan. May masamang balak ito, kaya't labis na natakot si Song Yi at nawalan ng malay. Ginamit ni Min Jun ang kanyang espesyal na kakayahan upang kontrolin ang salarin. Sa nangyari, malinaw na nakita ni Song Yi si Min Jun na nakaupo sa loob ng kotse. Nagtaka siya kung paano agad siyang nailigtas. Sa harap ng pagtatanong ni Song Yi, sinabi lamang ni Min Jun na nagkamali siya ng tingin. Pagkatapos ay pumunta siya sa himpilan ng pulisya upang iulat ang pangyayari. Kaagad pagkakaalis ni Min Jun, isang lalaki ang palihim na pumasok sa silid ng ospital. Dahil walang pag-iingat si Song Yi, unti-unti siyang nawalan ng malay. Inamin ng lalaking ito na ang bagay na natanggap kamakailan ni Song Yi ay mula sa kanya, ngunit hindi raw siya ang naglagay ng spy camera. Nang marinig ito, kinutuban si Min Jun ng masama. Nang gamitin niya ang kanyang kakayahan para makapunta agad sa ospital, wala na roon si Song Yi. Sa mga oras na yon, nakatali na siya sa isang sasakyang walang preno. Nasa harapan niya ang isang bangin. Paulit-ulit na tinatawag ni Song Yi ang pangalan ni Min Jun. Samantala, ginagamit ni Min Jun ang kanyang kakayahan upang hanapin siya saan man. Sa wakas, narinig niya ang sigaw ng tulong ni Song Yi. Mula sa kalangitan ay lumipad si Min Jun at iniligtas si Song Yi na muntik nang mahulog sa bangin. Habang nanginginig pa si Song Yi sa takot, malinaw niyang nakita ang figura ni Min Jun. Ngunit matapos siyang makababa sa kotse, bigla na lamang itong nawala. Patuloy na tinatawag ni Song Yi ang pangalan ni Min Jun, ngunit wala siyang natanggap na tugon. Ilang sandali pa, dumating si Wee Kyung sa bangin. Agad niyang niyakap si Song Yi ng mahigpit. Nang makabalik silang dalawa sa ospital, doon lamang muling lumitaw si Min Jun. Tinanong ni Song Yi si Min Jun kung saan ito nanggaling. Galing ba siya sa bangin? Malinaw daw niya itong nakita. Ngunit muling itinanggi ni Min Jun. Ayaw niyang mahalin siya ng iba dahil malapit na ang huling mga araw niya sa mundo. Mas pinili ni Min Jun na umalis mag-isa kaysa pahirapan si Song Yi na hindi siya makakalimutan. Nang tignan niya ang sarili niyang sugatang kamay, nagpasya siyang akuin ang lahat ng mag-isa. Pag-uwi niya upang gamutin ang sugat, narinig niya ang usapan ni Song Yi at Wee Kyung sa labas. Dahil dito, nakaramdam siya ng kaunting kapanatagan. Ngunit ilang minuto pa lang ang lumipas, muling narinig ni Min Jun ang sigaw ni Song Yi. May taong gumawa ng gulo sa kanyang bahay. Dahil sa matinding takot, napatigil lang si Song Yi. Agad na tumakbo si Min Jun upang tingnan ang nangyari. Pagkaraan, pansamantala niyang pinatuloy si Song Yi sa kanyang bahay. Napabuntong hininga si Song Yi sapagkat sa tuwing may nangyayari sa kanya, palaging naroon si Min Jun upang ipagtanggol siya. Nang makita ni Song Yi ang sugatang kamay ni Min Jun, nagsimulang maghinala siya. Ngunit sa huli, nagsinungaling si Min Jun upang maitago ang katotohanan. Gabi na at hindi makatulog si Song Yi, kaya dinala siya ni Min Jun upang mag-aral. Pinili niya ang ilang lumang aklat para basahin ito. Ngunit interesado lamang siya sa isang aklat na may mga larawan. Humiga si Song Yi sa kama, seryosong binabasa ang bawat pahina. Banayad na dumadaloy ang kanyang boses sa pandinig ni Min Jun. Ilang beses pa ba tayong maghihiwalay nang hindi nagpapaalam? Nang makita ni Min Jun na unti-unting nakatulog si Song Yi, muling nahipo ang kanyang puso.
Kinaumagahan, maagang bumili ng seafood si Minjun. Naiwan si Song Yi sa bahay upang maghanap ng payong at aksidenteng natuklasan ang kanyang mga high heels. Pagbabalik ni Minjun, kinutya siya ni Song Yi na may kakaiba siyang hilig. Pagkarinig nito, sumakit ng todo ang ulo ni Minjun. Pagkatapos nilang kumain, si Song Yi na mismo ang nagboluntaryong magligpit ng mga pinggan. Ngunit ilang segundo pa lang, nakabasag siya ng plato. Ang tunog ng pagkabasag ay nagdulot ng kirot sa puso ni Minjun. Isa itong antigong may mahigit 400 taon ng kasaysayan. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang kapalpakan. Nang magkusang linisin ni Song Yi, aksidente naman niyang nabasag ang isang antigong mangkok. Sa puntong ito, labis nang nagalit si Minjun at hindi makapagsalita. Gayunpaman, makapal pa rin ang mukha ni Song Yi at sinabi niyang babayaran na lang niya ito ng kaparehong bagay. Pagkasabi nito, nagpatuloy pa rin siya sa paglilinis. Hindi na kayang tignan ni Minjun ang pagkasira ng kanyang mga antigong gamit, kaya't bigla niyang niyakap ng mahigpit si Song Yi. Ang malapit na kilos na ito ay nagdulot ng pagkailang. Nang makita ni Minjun ang USB na nakuha niya mula sa bahay ni Song Yi, dama niyang may paparating na panganib. Ngayon, inimbitahan siya ni Song Yi na uminom. Ngunit nang maisip niyang baka magamit niya nang walang ingat ang kanyang espesyal na kakayahan kapag nalasing, agad niyang tinanggihan ito. Sinabi ni Song Yi kay Minjun na pakiramdam niya ay sobra na siyang umaasa sa kanya. Ngunit wala siyang interes dito. Hindi makapaniwala si Song Yi na hindi siya kaakit-akit para kay Minjun. Gusto niyang gumamit ng 15 segundo upang ipakita ang kanyang alindog. Sa simula, nakaupo lamang ng tahimik si Minjun. Ngunit hindi nagtagal, kusang hinalikan ni Minjun si Song Yi. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Song Yi. Paulit-ulit siyang nagpalit ng posisyon sa higaan, hindi makatulog, at pilit na inaaliw ang sarili na ito ay simpleng damdaming hindi mapigilan sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Hindi rin naiba ang sitwasyon ni Minjun. Hindi siya nakatulog buong gabi. Palakas ng palakas ang tibok ng kanyang puso. Makalipas ang 5 oras, nagliliyab ang buong katawan ni Minjun. Hindi niya mapigil ang panginginig. Sinabihan pa niya si Song Yi na huwag lumapit sa kanya. Hindi alam ni Song Yi kung bakit nagkakaganon si Minjun. Inisip pa nga niyang para siyang isang virus na nakapasa ng sakit sa kanya. Nang makita niyang balisa si Minjun, gusto sana niyang dalhin ito sa ospital para magpagamot. Ngunit tinanggihan ni Minjun ang kanyang kabutihang loob. Lalong nalito si Song Yi. Plano pa sana niyang gumamit ng basang tuwalya para mapalamig ang katawan ni Minjun. Ngunit hindi sinasadyang itinaboy din siya nito. Inakala ni Song Yi na nahihiya si Minjun dahil sa halik. Kaya tinanong niya kung iyon ba ang una niyang halik. Ngunit pakiramdam niya, imposible yon dahil matanda na si Minjun. Paano nga naman siya hindi pa nakahalik kahit kanino? Nang hating gabi, nagising si Minjun dahil sa malamig na hangin. Balak sana niyang gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan upang isara ang bintana. Ngunit nadiskubre niyang hindi niya ito magawa dahil nais siyang alagaan ni Song Yi. Natulog ito sa sleeping bag buong magdamag sa kanyang silid. Kinaumagahan, dumating si Sihan upang dalawin si Minjun. Natutuwa si Sihan na hindi dinala ni Song Yi si Minjun sa ospital. Sinabi pa niya kay Song Yi na kusa ring gagaling ang katawan ni Minjun. Bago siya umalis, binalaan pa niya si Song Yi na huwag dumura sa pagkain ni Minjun. Bagamat medyo nakakalito ang sinabi ni Sihan, pumayag na lamang si Song Yi nang hindi masyadong iniisip. Isa kasing alien si Minjun, kaya't hindi siya maaaring madikit sa laway ng tao. Sa pagkakataong ito, isinugal ni Minjun ang kanyang buhay nang halikan niya si Song Yi. Pagsapit ng gabi, bumalik sa normal si Minjun. Umupo sila ni Song Yi upang mag-usap. Sinabi ni Song Yi na gusto niya ang isang lalaking minsan na siyang iniligtas. Pagkarinig nito, hindi sinabi ni Minjun ang totoo sapagkat 3 buwan na lang ang natitira sa kanya. Biglang tumawag si Jae-kyung. Agad ginamit ni Minjun ang kanyang espesyal na kakayahan upang sirain ang telepono. Nasa bahay pala ni Song Yi si Jae-kyung. Nang marinig ni Minjun ang boses niya, alam niyang may masama itong binabalak laban kay Song Yi. Kaya't dali-dali siyang lumabas upang harangan si Jae-kyung. Patuloy pa ring nagtatago si Jae-kyung ng kanyang tunay na pakay. Ngunit hindi niya alam na matagal nang nabasa ni Minjun ang kanyang intensyon. Hinarang siya ni Minjun sa harap ng pintuan ng elevator. Binalaan ni Minjun si Jae-kyung na huwag gumawa ng anumang makakasama kay Song Yi. Ngunit hindi pinansin ni Jae-kyung ang kanyang mga salita. Nagbabala pa siya na ang dahilan kung bakit buhay pa sina Minjun at Song Yi ay dahil hindi pa siya kumikilos. Mayabang ang pananalita ni Jae-kyung, hindi niya alam na ang kaharap niya ay isang taong hindi niya kayang hawakan. Nang muling bumukas ang pintuan ng elevator, naroon si Minjun sa harap mismo. Hindi makapaniwala si Jae-kyung sa kanyang mga mata. Muling binalaan ni Minjun na kung laksa ni Jae-kyung ang loob na saktan si Song Yi, papagbabayarin niya ito. Sa araw na yon, nanatili si Song Yi sa bahay upang mag-impake. Naghahanda siyang lumipat sa villa na inayos para sa kanya ni Wee-kyung. Plano pa sana niyang mag-iwan ng sulat, ngunit nang pag-isipan niya, naisip niyang wala naman iyong silbi. Nang tatapon na niya ito sa basurahan, natuklasan niyang may dugo sa benda at may basag na salamin doon. Nagsimulang magduda si Song Yi. Inisip niyang si Minjun ang taong nagligtas sa kanya noong gabing iyon. Ngunit patuloy pa rin itong tumatangging aminin. Hindi pinaniwalaan ni Song Yi ang sinasabi ni Minjun. Gusto niyang makita mismo ang sugat sa kanyang kamay. Kaya't nang alisin niya ang benda, matagal nang naghilom ang sugat. Sinisi ni Minjun si Song Yi na dumating ito at winasak ang kanyang payapang pamumuhay. Nang marinig ito, nagalit si Song Yi at umalis. Ngunit nang makita niya ang pritong manok na binili ni Minjun para sa kanya, hindi na siya nagalit at medyo natuwa pa. Hinintay ni Minjun na umalis si Song Yi bago niya inilabas ang USB na nakuha niya noon.
Sa hindi malamang dahilan, nang mahawakan niya ito, bigla siyang nakakita ng larawan ng isang lalaking nakahandusay sa dugo. Nang buksan niya ang USB, nadiskubre niya ang ugnayang pag-ibig ni Jae-kyung at Yura. Ang biglaang paglitaw ni Min-jun sa harap ng elevator ang nagdulot ng hinala kay Jae-kyung tungkol sa kanyang pagkatao. Ang dahilan kung bakit ipinakita ni Min-jun ang kanyang kakayahan sa harap ni Jae-kyung ay dahil nais niyang protektahan si Song-yi laban dito. Hindi nagpadala ng mensahe si Song-yi kay Min-jun, ngunit wala siyang natanggap na tugon. Maya-maya, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang may tawag pala ay ang may-ari ng inuupahan na nangungulit na bayaran ang renta. Noon lamang naunawaan ni Song-yi na nahulog na siya sa krisis pinansyal. Tinanggihan siya ng bangko na bigyan ng credit loan. Naisa nang ibenta ni Song-yi ang ilang bag at alahas, ngunit tinanggihan din siya ng tindahan. Wala siyang nagawa kundi i-post ang mga larawan online para ibenta. Ngunit ang contact number na iniwan niya ay kay Min-jun. Habang nasa klase, sunod-sunod na natatanggap ni Min-jun ang mga mensahe. Nang gabi, muli siyang nakatanggap ng isa pang mensahe. Tinanong ni Min-jun si Song-yi kung bakit ang numero niya ang iniwan sa post. Wala itong pakialam at sinabi pa na samahan siya bukas sa management company. Dahil hindi na siya ang dating sikat na si Song-yi, wala na siyang kumpiyansa na harapin sila ng mag-isa. Kung madiskubre ng mga tao sa kumpanya na naging ganoon na siya kahirap, baka tuluyan ng gumuho si Song-yi. Kinabukasan, kumpiyansang nagtungo sina Song-yi at Min-jun sa kumpanya. Kahit inilabas ng kinatawan ng kumpanya ang kontrata upang tanggihan ang kompensasyon, sa matibay na depensa ni Min-jun, nakuha ni Song-yi ang karapatan na para talaga sa kanya. Pagbalik nila, inutusan ni Song-yi ang kanyang nakababatang kapatid na dalhan si Min-jun ng tsaa. Maingat siyang nag-ayos ng makeup at kinuha ang kahon ng tsaa. Gusto sanang samantalahin ni Song-yi ang pagkakataon upang makapunta sa bahay ni Min-jun, ngunit hindi sinasadyang pinaalis siya nito. Nadiskubre ni Song-yi na gusto na niya talaga si Min-jun. Sa gabi, nakipagtagpo si Song-yi kay Min-jun sa balkonahe. Inilahad niya ang laman ng kanyang puso. Siya mismo ang unang nangakit kay Min-jun, ngunit sa huli, siya ang tuluyang nahulog. Sinabi niya na hindi naman talaga siya ang tipo ng taong nangakit ng iba. Nagpasalamat si Song-yi kay Min-jun sa pag-aalaga nito sa kanya nitong mga nakaraang araw, ngunit hindi siya ang tipo ng taong hindi marunong maghiwalay ng pasasalamat at pagmamahal. Palagi niyang naaalala ang mga sinabi nito. Naaalala rin niya ang halik at napapaisip kung tuluyan na ba siyang nababaliw. Tinanong ni Song-yi si Min-jun kung sa tingin nito ay bagay ba siyang maging nobya niya. Sa biglaang pagtatapat ni Song-yi, hindi nakasagot si Min-jun. Bagaman gusto rin niya si Song-yi, napilitan siyang bawiin ang damdaming iyon. Para ganap na maprotektahan si Song-yi, nagpasya si Min-jun na ibigay ang USB sa pulisya. Ngunit sa araw ng itinakdang pagkikita nila ng pulis, naghintay siya ng matagal ngunit hindi dumating ang opisyal. Ginamit ni Min-jun ang kanyang espesyal na kakayahan at nadiskubring may biktima sa paradahan. Pagdating niya, nakita niyang nawalan na ng malay ang pulis at isinakay sa ambulansya. Samantala, nakaupo si Jae-kyung sa loob ng kotse at mapagmataas na tinititigan si Min-jun. Galit na sinundan ni Min-jun si Jae-kyung hanggang sa gilid ng bangin. Nagharap silang dalawa. Naglabas ng baril si Jae-kyung at itinutok ito kay Min-jun. Sa parehong sandali, muntik na ring mapahamak si Song-yi. Kanina lamang ay nasa telepono pa siya, ngunit biglang nanghina ang kanyang mga binti at halos matumba. Nang makita niya ang kanyang nakababatang kapatid, hindi na siya nakayanan pa at tuluyang bumagsak. Lumalabas na nang hanapin ni Song-yi si Min-jun, aksidente niyang nasilayan ang isang estrangherong nagtatago sa madilim na sulok sa likod ng salaming pinto. May masama itong binabalak laban sa kanya. Nagpigil ng kaba si Song-yi. Ginamit niya ang galing sa pag-arte upang malinlang ang salarin. Dahil dito, nakaligtas siya sa kapahamakan. Samantala, patuloy namang tinututukan ng baril si Min-jun ni Jae-kyung. Sa mismong sandaling pipigan ng gatilyo si Jae-kyung, biglang naglaho si Min-jun. Habang gulat na gulat pa si Jae-kyung, biglang lumitaw si Min-jun sa kanyang likuran. Sinabi ni Min-jun na kailanman ay hindi siya mapapatay ni Jae-kyung. At matapos sabihin yon, bigla siyang naglaho sa harap mismo ni Jae-kyung. Galit na galit si Jae-kyung at sumigaw ng parang nawawala sa katinuan. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyari. Habang pilit niyang tinatawag si Min-jun na lumabas, bigla itong lumitaw sa kanyang likuran at pinatulog siya ng isang malakas na hampas. Ngunit tinamaan din si Min-jun ng karayom na may pampatulog. Nadama ni Min-jun na tila humihina na ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling yon, tumawag si Song-yi kay Min-jun. Nang marinig niyang may estrangherong pumasok sa bahay nito, nabahala siya para sa kaligtasan ni Song-yi. Kaya ginamit muli ni Min-jun ang kanyang kapangyarihan. Agad siyang lumitaw sa harap ng bahay ni Song-yi. Nang makita niyang ligtas pa rin ito, nakahina siya ng maluwag bago mawalan ng malay. Kinailangan ni Song-yi at ng kanyang nakababatang kapatid na si Yeon-jae na buhatin siya papunta sa higaan. Ngunit napakababa ng kanyang temperatura, nakakatakot na parabang nagyelo. Naalala ni Song-yi ang huling pagkakataong nagkasakit si Min-jun. Dahil dito, hindi niya nagawang dalhin ito sa ospital. Kinabukasan, nagising si Min-jun. Gumaling siya kahit walang gamutan. Tinanggihan ni Min-jun ang lahat ng kabutihan ni Song-yi. Pinakita niya ang malamig at mailap na ugali. Ngunit kahit ganoon, hindi sumuko si Song-yi. Sinabi ni Min-jun na kaya niyang alagaan ang sarili niya. Kaya dapat alagaan muna ni Song-yi ang sarili niya. Nasaktan at nadismaya si Song-yi sa mga salitang iyon. Ngunit agad din niyang inayos ang kanyang pakiramdam. Palihim niya itong sinundan papuntang supermarket upang bumili ng mga gamit. Pinuri pa niya ito ng sadya. Ngunit nanatili pa rin si Min-jun sa malamig na pakikitungo. Nang magpunta si Min-jun upang mangisda, sinundan naman siya ni Song-yi.
Kahit hindi siya pinansin ni Min Jun sa buong biyahe, nanatili pa rin siyang masigla at positibo. Marami siyang ikinuwento kahit hindi siya pinapakinggan. Ipinapaalala niya kay Min Jun ang isang bagay na nasabi niya noon. Alam mo ba kung ano yon? Ngunit hindi pa rin sinagot ni Min Jun si Song Yi. Hindi lamang iyon, tuluyan pa niya itong binalewala. Hindi makapaniwala si Song Yi sa kanyang naramdaman. Pagkatapos nilang magtayo ng tent sa tabi ng lawa, napakaganda ng mood ni Song Yi. Masaya siyang nagsayaw sa tabi ng lawa. Inakala ni Song Yi na ito ay isang romantikong biyahe na inihanda para sa kanya ni Min Jun. Ngunit sa hindi inaasahan, hinila siya pabalik ni Min Jun at seryosong sinabi na hindi niya ito gusto. Lahat ng ginawa ni Min Jun ay dahil lamang sa awa kay Song Yi. At ang halik ay dahil lang sa kuryosidad. Kaya umaasa siyang hindi na muling magpapakita sa kanya si Song Yi. Ang mga salitang iyon ay tumagos diretsyo sa puso ni Song Yi. Napaluha siya, ngunit pakiramdam niya ay nagsisinungaling si Min Jun. Marahil ang pangungusap na iyon ang huli niyang lakas. Sa huli, wala nang nagawa si Song Yi kundi tumalikod at umalis na may panghihinayang. Sa pagkakataong ito, nagpa siya siyang umurong. Isasantabi niya ang malalim ngunit hindi masuklian na damdamin. Ngunit hindi alam ni Song Yi na kailanman ay hindi siya binitiwan ni Min Jun. Sa mismong sandali na tumalikod si Song Yi upang umalis, ginamit ni Min Jun ang kanyang espesyal na kakayahan upang pahintuin ang oras. Maging ang mga niyebeng bumabagsak mula sa langit ay biglang natigil sa ere. Tumigil ang lahat dahil sa kanilang pagmamahalan. At doon, hinalikan ni Min Jun si Song Yi. Nang naglalakad pa uwi si Song Yi na wasak ang puso, nasalubong niya si Wei Kyung na dumating upang sunduin siya. Nakita ni Wei Kyung na umiiyak si Song Yi dahil sa ibang lalaki at labis siyang nasaktan. Sa nakalipas na 15 taon, maraming beses nang lumuha si Wei Kyung dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ni Song Yi. Ngunit sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Song Yi ang sakit ng pusong basag ni Wei Kyung. Tumawag si Min Jun kay Si-han upang maglabas ng saloobin. Alam niya na ang pinakamalaking pangarap ni Song Yi ay ang makasama ang kanyang minamahal hanggang sa sila ay tumanda. Ngunit ngayon, 3 buwan na lang ang natitira kay Min Jun sa mundong ito, kaya hindi niya kayang bigyan si Song Yi ng pag-asa. Unti-unti na ring humihina ang kanyang espesyal na kapangyarihan. Marahil ay malapit na talaga siyang lisanin ang mundong ito. Nang gabi niyon, uminom ng marami si Song Yi. Pagkagising niya, natuklasan niyang nakakahiya ang kanyang nagawa. Kagabi, mahigit 10 beses siyang tumawag kay Min Jun at nagpadala ng napakaraming mensahe. Pati sa harap ng bahay nito ay nag-eskandalo siya. Kinagabihan, tatawid si Min Jun sa kalsada nang mapatingin siya sa hawak na USB. Biglang bumalik sa isip niya ang eksenang napanaginipan niya. At saka dumating ang isang mamahaling itim na kotse. Binangga nito si Min Jun at tumilapon siya sa kalsada. Sa sandaling yon, natagpuan siya ni Song Yi. Nataranta ito at pilit siyang ginising. Dahan-dahang iminulat ni Min Jun ang kanyang mga mata. Sinabi niya kay Song Yi na huwag siyang dalhin sa ospital, kaya napilitan si Song Yi na tawagan si Si-han upang pumunta sa bahay ni Min Jun. Sa tulong ni Si-han, nakatanggap siya ng gamutan. Mula nang makilala niya si Song Yi, mas madalas na siyang nasusugatan. Hindi na kayang tiisin ni Si-han na makitang palaging sugatan ang kaibigan, kaya sinabi na niya kay Song Yi ang katotohanan na malapit nang mawala si Min Jun. Pinayuhan niyang kalimutan na nito ang kanyang nararamdaman para kay Min Jun. Nang makita ni Song Yi si Min Jun na nakahiga sa kama, labis siyang nasaktan. Maging ang mga nalalantang bulaklak at damo ay tila nagbababadya ng kamalasan. Ilang ulit siyang naglakad-lakad sa harap ng pinto. Tumanggi siyang umalis. Lubos siyang nag-aalala sa kaligtasan ni Min Jun. Higit pa roon, takot siyang tuluyan na siyang iwan ito. Habang nakoma si Min Jun, nagkaroon siya ng isang napakagandang panaginip. Sa panaginip, magkasama sila araw-araw ni Song Yi. Namuhay silang simple ngunit puno ng kaligayahan. Maluwag niyang tinanggap ang pagmamahal ni Song Yi at nagawang makasama ito hanggang sa sila ay tumanda. Ilang araw matapos nito, gumaling si Min Jun. Ngunit daman niyang muli na namang humihina ang kanyang kapangyarihan. Labis na nag-aalala si Si-han. Sa ganitong sitwasyon, malalantad din balang araw ang tunay na pagkatao ni Min Jun. Kaya pinayuhan niya itong ibenta na lamang ang kanyang bahay. Nais bisitahin ni Song Yi si Min Jun. Ngunit pagpasok niya, nadiskubring napalitan na ang password ng pinto. Kaya't sa harap ng kamera na lamang niya nailahad ang kanyang damdamin. Nang makita ni Min Jun si Song Yi na may luha sa mga mata, namula ang kanyang sariling mga mata. Sa sandaling iyon, gusto na niyang tumakbo palabas at yakapin ito. Kinabukasan, hinanap ni Min Jun si Jae Kyung at pumayag siyang akuin lahat ng kasalanan at tuluyang maglaho. Ngunit hindi na kayang saktan ni Jae Kyung si Song Yi. Mapait itong umiti at pumayat. Pag-uwi ni Min Jun, siya mismo ang lumapit kay Song Yi. Sa balitang iyon, labis ang tuwa ni Song Yi na hindi na niya nakontrol ang sarili. Ngunit pagharap niya kay Min Jun na nakaayos at maganda ang makeup, malamig pa rin ang ekspresyon nito. Wala siyang pakialam. Para kay Song Yi, sapat na ang makasama ang taong mahal niya. Tinanong niya si Min Jun kung saan ito pupunta pagkalipas ng 2 buwan. Ngunit hindi siya sinagot ni Min Jun. Patuloy na pinaniwala ni Song Yi ang sarili na handa siyang pumasok sa isang long-distance relationship. Umaasa siyang hindi siya iiwan nito kahit saan man siya mapadpad. Bagaman walang ipinapakitang reaksyon si Min Jun, magulo na ang kanyang damdamin. Hindi na mahalaga kay Min Jun kung gaano pa siya katagal sa mundo. Ang tanging gusto niya ay manatili sa tabi ni Song Yi. Kahit mamatay siya rito, ayos lang. Muli niyang dinala si Song Yi sa museo. Sa harap ng isang estante ay naroon ang pamilyar na hairpin. Isiniwalat ni Min Jun kay Song Yi ang lahat ng kanyang sikreto. Siya ang nagligtas kay Song Yi 12 taon na ang nakaraan.
Ang dahilan ay dahil kamukhang-kamukha ni Song Yi si Inwang, isang babaeng minahal niya mahigit 400 taon na ang nakalipas. Dahil dito, biglang nagkaroon si Min Jun ng guni-guni. Kasabay nito, inamin din niyang isa siyang nilalang mula sa ibang mundo. Mahigit 400 taon na siyang naninirahan sa lupa. Hindi makapaniwala si Song Yi sa mga sinabi ni Min Jun. Hiniling niyang ihatid na siya nito pauwi. Ngunit sa isang iglap, ginamit ni Min Jun ang kanyang kapangyarihan at binasag ang estante. Nais niyang gamitin ang kanyang pagka-alien upang takutin siya palayo. Ginamit na noon ni Min Jun ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang isang dumaraan. Ngunit ipinahuli siya ng taong iyon sa mga sundalo. Dahil inakala nitong isang halimaw si Min Jun. Kalaunan, inamin ni Min Jun kay Si-han ang kanyang tunay na pagkatao. Labis na natakot si Si-han kaya tumakbo ito palayo. Simula noon, hindi na muling nagbunyag si Min Jun ng kanyang lihim sa kahit sino. Ngunit dahil nais niyang tapusin ang relasyon nila ni Song Yi, muli niyang ibinunyag ang kanyang pagkatao. Nanlumo si Song Yi sa loob ng ilang segundo. Pagkaraan, hinawakan niya ang braso ni Min Jun. Hindi niya ininda ang tunay nitong pagkatao. Ang nais lang malaman ni Song Yi ay kung tunay ba siyang gusto ni Min Jun. Sa sandaling iyon, bahagyang nag-alinlangan si Min Jun. Ngunit sa huli, hindi sinasadyang naitabig niya ang kamay ni Song Yi. Pagkatapos, buong tibay siyang tumalikod at umalis. Hindi makapaniwala si Song Yi na ang lalaking minahal niya ay isang nilalang mula sa ibang mundo. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo pang naging mausisa si Song Yi sa kapangyarihan ni Min Jun. Pati nga ipinilit niyang ipakita nito sa publiko ang kanyang kakayahan. Kung hindi, ibubunyag daw niya sa buong mundo ang tunay na pagkatao ni Min Jun. Labis na pinahirapan si Min Jun ng ginagawa ni Song Yi. Kaya't wala siyang nagawa kundi pumayag na kumain silang dalawa. Sa hapagkainan, para siyang batang punong-puno ng kuryosidad. Sunod-sunod ang tanong niya. Wala nang nasabi si Min Jun kundi ang mapailing at manahimik. Pagkatapos kumain, magkasama silang naglakad sa tabing dagat. Biglang tinanong ni Song Yi kung talaga bang kamukha niya si Inwang. Ngunit hindi siya sinagot ni Min Jun. Nais malaman ni Song Yi kung bakit paulit-ulit siyang tinutulungan nito. Dahil lang ba kamukha niya si Inwang? Bagaman tunay na mahal ni Min Jun si Song Yi, pinili pa rin niyang magsinungaling. Sinabi niya na lahat ng iyon ay ilusyon lamang at hindi niya kailanman minahal si Song Yi. Tinanong siya ni Song Yi kung wala ba talaga siyang kahit anong naramdaman para sa kanya. Ni minsan ba hindi siya nagustuhan? Bagamat ipinapakita ng iwas nitong tingin ang lahat, sa huli, pinili pa rin ni Min Jun na itanggi ang kanyang damdamin. Nang makita niyang palayo ng palayo ang likuran ni Song Yi, nakadama siya ng matinding pagkabalisa. Mula noon, sa tuwing nagtatagpo silang dalawa, hindi na muling nauunang bumati si Song Yi. Itinuon na ni Song Yi ang lahat ng kanyang atensyon sa trabaho. Ipinilit niyang siya mismo ang gumanap sa eksena ng pagkakabitin sa kable ng walang kapalit na aktres. Ngunit nang tumalon siya, dumapo ang panganib. Biglang nagkaaberya ang pulley. Nawala ng balanse si Song Yi at bumangga sa pader. Mabilis siyang bumagsak patungo sa lupa. Sa mismong sandali ng kanyang kapahamakan, agad na tumakbo si Wei Kyung at niyakap siya. Sobrang lakas ng impact kaya't parehong nawalan sila ng malay. Mabilis na kumalat ang balitang nasaktan si Song Yi habang nagshooting. Dahil ayaw na ni Min Jun na masaktan pa si Song Yi, nagpasya siyang tuparin ang kasunduan nila ni Jae Kyung. Sa oras na yon, nasa istasyon ng pulis si Min Jun para sa investigasyon. Ngunit nang marinig niyang naaksidente si Song Yi, agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang makapunta sa ospital. Nang makita niyang hirap huminga si Song Yi habang nakahiga sa kama, tila may tumarak sa puso niya. Uminit ang damdamin ni Min Jun sa galit. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang agad na makapunta sa opisina ni Jae Kyung. Sa oras na yon, nabulag siya ng galit. Bahagyang natakot si Jae Kyung. Tinangka nitong pindutin ang emergency bell, ngunit ginamit ni Min Jun ang kanyang kakayahan upang liparin lahat ng bagay. Agad niyang sinakal si Jae Kyung at itinulak sa pader. Ipinadama ni Min Jun kay Jae Kyung ang papalapit na kamatayan. Ilang saglit pa, dinala niya ito sa rooftop. Gusto niyang iparanas kay Jae Kyung ang paraang ginamit nito laban kay Song Yi, ngunit sa halip na matakot, nagtawanan pa ito. Ipinahayag niyang narinig niya ang chismis na kung papatayin ni Min Jun ang isang tao gamit ang kanyang kapangyarihan, mamamatay din siya. Kaya't panatag si Jae Kyung na hindi siya kayang patayin ni Min Jun. Ngunit handa si Min Jun na mamatay kasama si Jae Kyung. Ngunit bago siya makakilos, sumigaw si Jae Kyung na kapag siya'y namatay, mamamatay din agad si Song Yi sa ospital. Nakaayos na raw ang lahat. Nagalit si Min Jun sa mapagmataas ng ngiti ni Jae Kyung. Buo ang loob niyang binitawan ito at hinayaang mahulog. Ngunit sa huli, pinakawalan pa rin niya si Jae Kyung. Tunay ngang hindi niya kayang isugal ang buhay ni Song Yi. Kapag natalo siya, wala nang magtatanggol dito. Sa kanyang panaginip, sinabi ni Song Yi sa kanyang ama na ito ang unang beses na mas minahal niya ang isang tao kaysa sa kanya. Nakilala niya ang isang lalaking nais niyang makasama mula umaga hanggang gabi. Si Min Jun ang lalaking kayang mahalin ni Song Yi ng buong puso. Kahit paulit-ulit siyang itinataboy at pinapalayas nito, hindi niya kayang lumayo. Kahit anong pilit niyang kamuhian nito, alam niyang hindi niya magagawa. Pagmulat ni Song Yi, nakita niya ang ama niyang matagal nang hindi nakikita. Namumula rin ang mga mata nito. Labis na naantig si Song Yi nang makita ito roon. Niyakap niya ito ng mahigpit habang umiiyak. Pinatawad na rin niya sa wakas ang ama dahil sa biglaang pagkawala nito noon. Pagkatapos, nag-inuman sila ng beer at kumain ng pritong manok na magkasama. Ikinuwento nila sa isa't isa ang mga pangyayari sa nagdaang mga taon. Sa oras na yon, buong tapang na inamin ni Min Jun sa mga pulis ang kanyang pagka-alien. Kasabay nito, isiniwalat niya rin ang katotohanan sa pagkamatay ni Yura. Pagkatapos, isinuko ni Min Jun sa mga pulis ang USB.
At nangako siyang tutulungan silang mahuli si Jae-kyung. Kinabukasan, nagulat si Minjun nang makita sa internet ang chismis na magpapakasal daw sina Song-yi at Wi-kyung. Agad siyang nagselos. Hindi na mawala sa isip niya si Song-yi. Kinuha niya ang cellphone niya upang mag-text dito. Pero hindi niya alam kung ano ang isusulat. Paulit-ulit na nagtatype si Minjun at pagkatapos ay binubura. Sa huli, ang lahat ng nais niyang sabihin ay nauwi sa miss na miss kita. Ngunit hindi siya naglakas loob na pindutin ang send. Habang nag-aatubili si Minjun, aksidente niyang napindot ang padala. Sa oras na yon, handa nang tingnan ni Song-yi ang kanyang cellphone. Agad ginamit ni Minjun ang kanyang kapangyarihan upang ihinto ang oras, kinuha niya ang cellphone nito at sinubukang burahin ang mensahe. Pero may password ang cellphone. Ilang ulit niyang tinangka ngunit napatingin siya sa magandang mukha ni Song-yi at tila naakit. Hindi na malayang inunat ni Minjun ang kamay upang haplusin ang buhok ni Song-yi. Ngunit bigla na lamang huminto ang kanyang kapangyarihan at bumalik sa normal ang daloy ng oras. Medyo nagtaka si Song-yi. Nang makita niya si Minjun, pareho silang napunta sa alanganing sitwasyon. Paalala ni Minjun kay Song-yi na may natanggap itong mensahe. Ngunit nang i-unlock ni Song-yi ang kanyang cellphone, muli niyang pinahinto ang oras. Dahan-dahang kinuha ni Minjun ang telepono mula sa kamay niya at mabilis na binura ang mensahe. Nang bumalik ang lahat sa normal, wala nang nakita si Song-yi. Gayunman, medyo nagduda siya. Pero agad na binago ni Minjun ang usapan. Sinabi nitong dapat niyang kanselahin ang kontrata sa bagong kumpanya ng pamamahala. Ngunit sa mismong sinabi niya na bunyag na mas matalas ang pandinig niya kaysa sa normal na tao. Naalala ni Song-yi na naririnig ni Minjun ang lahat ng kabaliwan na sinasabi niya sa bahay. Nilait ni Song-yi si Minjun bilang isang tsismosong nakikinig sa dikan niya. Pagkatapos, pinalayas niya ito sa kwarto. Nang maalala ni Minjun ang balitang magpapakasal sina Song-yi at Wi-kyung, inisip niya ang tagpong masaya silang dalawa. Kahit saan siya magpunta, lumilitaw sa harapan niya ang larawan ng kanilang pagiging malapit. Labis itong nagpagulo ng puso ni Minjun. Hindi nagtagal, nakalabas ng ospital si Song-yi. Nang naghahanda na siyang bumalik sa set ng pelikula, biglang lumitaw si Minjun sa harapan niya. Iminungkahi nitong siya na ang maging personal manager ni Song-yi. Kahit sinabi ni Song-yi na ayaw niyang sumakay sa kotse nito, kabaligtaran ang ginawa ng kanyang katawan. Ang dahilan ni Minjun ay gusto niyang palaging maprotektahan si Song-yi laban kay Jae-kyung. Ngunit nang makarating sila sa shooting location, hindi siya pinapasok ni Song-yi. Naalala niya ang masakit na pagtanggi sa kanyang pag-amin noon. Pero ngayon, sobrang maasikaso si Minjun. Dahil dito, hindi mapakali si Song-yi. Sa set, nakita niya si Song-min. Pinayuhan siya nitong tanggapin ang pagmamahal ni Wi-kyung. Nang makita ni Song-min na tumakbo si Wi-kyung upang iligtas si Song-yi kahit kapalit ang sariling buhay, naunawaan niyang hindi niya kayang palitan ang lugar ni Song-yi sa puso nito. Pagkarinig sa mga salitang iyon, napaisip si Song-yi na panahon na para pag-isipan ang relasyon nila ni Wi-kyung. Matagal siyang naghintay sa set, ngunit hindi dumating ang eksena niya. Bilang isang sikat na artista, hindi pa niya naranasan ang ganitong pagbaliwala. Dahil gusto niyang mabawi ang kanyang karangalan, nagtiis siya sa dressing room. Hanggang sa gabi na, hindi pa rin siya tinatawag. Kahit nakauwi na ang lahat, walang nagsabi sa kanya. Siya na lang ang naiwan sa set. Hindi makapaniwala si Song-yi. Hindi niya napansin ang dinadaanan at nadulas siya. Mabuti na lang at nasalo siya ni Minjun. Gayunpaman, galit pa rin si Song-yi. Tinanong niya kung bakit siya hinihintay. Sagot niya, gusto niyang protektahan ito. Hindi maintindihan ni Song-yi kung bakit bigla siyang naging ganoon. Hindi rin naglakas loob si Minjun na ipagtapat ang nararamdaman niya. Naalala ni Song-yi ang mapait na mga salita ng pagtanggi noon. Kung gaano siya nasaktan noon. Ngunit ngayon, parang walang nangyari, sinasabi nitong gusto niyang alagaan siya. Sinabi niya rito na huli na siya. At gaya ng kapalit ni Inwang, sinabi niyang huwag na itong muling magpakita sa kanyang buhay. Parang mawawala na siya ng tuluyan sa kanya sa mga salitang iyon. Kaya't ginamit ni Minjun ang kanyang kapangyarihan upang sindihan ang lahat ng ilaw at hinila siya papalapit sa kanyang bisig. Sa sandaling iyon, wala nang iniisip si Minjun tungkol sa hinaharap. Ang tanging nais niya ay makasama si Song-yi. At sa kanya inilapit ang labi at hinalikan siya. Makalipas ang ilang segundo, naitulak siya ni Song-yi nang hindi sinasadya. Tinanong niya kung totoong gusto ba siya nito. Nag-atubili pa rin si Minjun at walang sinabi. Lubos itong ikinabigo ni Song-yi. Kahit nagsinungaling lang siya, masaya na sana siya. Humarap siya palayo at nagbulong. Nang muli siyang lumingon, nakita niyang nakahandusay si Minjun. Buong lakas niyang binuhat ito pabalik sa kotse. Sobrang hirap bago niya naisakay ito. Nagreklamo siya kung bakit ang hina ng kapangyarihan ni Minjun. Dahil lang sa halik, nawalan na ito ng malay. Ngunit kahit nagreklamo siya, nang makita ang maputlang mukha nito, hindi niya mapigilang mabahala at masaktan. Habang nagmamaneho, walang tigil siyang bumubulong at nagmumura. Patuloy din siyang lumulusot sa mga kotse sa unahan. Sobrang hirap bago niya naihatid si Minjun ng ligtas. Tinulungan ni Song-yi si Minjun na mahiga sa kama. Hindi pa rin niya mapigilan ang sarili at tinanong ito kung bakit nawalan siya ng malay matapos siyang halikan. Ilang lihim pa ba ang itinatago ni Minjun? Pero sa sandaling iyon, wala nang lakas si Minjun para sumagot. Tinanong ni Song-yi kung hanggang saan ba sila pwedeng maging malapit. Imposible na bang may mangyari matapos ang isang halik? Nagrereklamo si Minjun na masyado siyang maingay. Ngunit tuloy pa rin sa pagsasalita si Song-yi. Natakot siya na baka maging kakaiba ang magiging anak nila. Hinawakan siya ni Minjun sa kamay at hinila papasok sa kanyang bisig. Pagkatapos ay sinabi niyang maaari niya siyang yakapin ng ganito. Nahihiyang sinabi ni Song-yi na bitiwan siya. Pero mas mahigpit pa siyang yakap ni Minjun.
Bagamat nagkunwaring nahihiya si Song Yi, sa totoo lang ay labis siyang nasiyahan. Ngunit matigas pa rin siyang bumulong sa tainga nito na gusto niyang malaman kung ang halik ba kanina ay para sa kanya o para kay Inwang. Sinabi ni Minjun na si Song Yi ang hinalikan niya. Sa narinig na sagot, labis na ikinatuwa ni Song Yi. Paulit-ulit niya itong pinapagsabi hanggang sa makailang ulit. Gabing iyon, tuluyan nang nagkaroon ng lugar sa isa't isa ang kanilang mga puso. Kinabukasan, nadiskubre ni Yunjae na hindi umuwi si Song Yi buong magdamag. Nang tawagan siya ni Yunjae, nagsinungaling si Song Yi at sinabing nasa shooting siya. Ngunit nahuli siya ng kapatid na lumabas mula sa bahay ni Minjun. Nag-alala si Yunjae na baka masaktan si Song Yi. Kaya't pinuntahan niya si Minjun. Tinanong niya kung totoong gusto nito si Song Yi. Pero bago pa makapagsalita si Yunjae ng marami, sinuhulan na siya ni Minjun ng isang karton ng gatas. Nang makita ni Yunjae ang teleskopyo sa bahay ni Minjun, mas lalo siyang natuwa at agad kumampi rito. Nakalimutan na niya ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta. Ibinahagi ni Minjun ang maraming kaalaman tungkol sa astronomiya kay Yunjae. Mula noon, humanga si Yunjae kay Minjun. Agad nagbago ang kanyang pag-ugali. Hiling niya na maging mas mapagpasensya si Minjun sa kanyang ate. Gabi na nang dahan-dahang tawagin ni Song Yi si Minjun mula sa balkonahe. Sa totoo lang, gusto lang niyang tiyakin kung totoo ngang mas matalas ang pandinig nito. At pagkalipas ng isang segundo, lumabas nga si Minjun. Nagtaka si Song Yi. Ngunit alam ni Minjun na nagbibiro lang siya. Kaya agad itong bumalik sa loob ng silid. Mabilis na ipinaliwanag ni Song Yi na totoong miss na miss niya ito kaya niya tinawag. Papasok na sana siya sa silid nang biglang lumitaw sa harap niya si Minjun. Hinila niya ang pisngi nito at inulit ang sinabi niya kanina. Nagpatuloy sila sa biruan sa balkonahe. Tahasang ipinagtapat ni Minjun kay Song Yi ang kanyang pagkatao. Pagkarinig nito, pinagtibay ni Song Yi na mananatili siyang nasa tabi ni Minjun habang buhay. Ngunit agad din niyang napagtanto na mananatiling bata si Minjun magpakailanman, samantalang siya ay tatanda at mamamatay. Kinabukasan, dinala ni Minjun si Song Yi sa shooting. Nang malaman niyang may eksena itong hahalikan, agad siyang nagselos. Hiningi niyang gumamit na lang ng kapalit na aktor. Akala ni Song Yi ay masyado siyang kontrolado ni Minjun. Ngunit kahit kakaunti lamang ang mga eksena niya ngayon, mas masaya siya kaysa noong siya ang bida. Sapagkat palagi siyang nariyan upang protektahan siya. Umaasa si Song Yi na palaging mananatili si Minjun sa tabi niya. Sa set, nakatanggap si Song Yi ng panayam. Hiningi ng reporter na magbigay siya ng ilang sikreto kay Song Min upang magustuhan ng lahat. Buong kumpiyansang sinabi ni Song Yi na basta kasing ganda siya, sapat na yon. Matagal siyang naghintay. Sa wakas, dumating na rin ang eksena niya. Ngunit sinadya ng direktor na pahirapan siya. Pinapulit-ulit ang eksenang gumugulong siya pababa ng burol. Sa huli, pinili rin ng direktor ang unang kuha. Hindi na nakatiis si Minjun. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang bigyan ng leksyon ang direktor. Kinailangan pang maghintay ni Song Yi hanggang gabi para sa susunod na eksena. Buti na lang at palaging kasama niya si Minjun. Habang naglalaro ng baraha si Song Yi kasama ang ibang miyembro ng crew, palihim na ginamit ni Minjun ang kanyang kapangyarihan para manalo siya ng ilang ulit. Sa unang pagkakataon, masaya siyang naghintay ng eksena. Naisip ni Song Yi na basta't kasama niya ang taong mahal niya, handa siyang maghintay buong magdamag. Sa malamig na gabing may niebe, sumandal siya sa balikat ni Minjun. Inisip niya ang isang masayang hinaharap kasama nito. Gusto ni Song Yi na gugulin ang mga susunod na araw kasama si Minjun. Gagawin nilang dalawa ang mga romantikong bagay tulad ng ibang masayang magkasintahan. Gusto niyang magsuot ng couple rings at couple shirts. Gusto rin niyang maghapunan kasama ito sa umiikot na restaurant sa Seal Tower. Nais din niyang isulat ang kanilang pangalan sa isang wish lock. Nang marinig ni Minjun ang mga nais ni Song Yi, natahimik siya at matagal na nag-isip. Isang buwan na lang ang natitira bago siya tuluyang lumisan sa mundong ito. Hindi alam ni Minjun kung paano ipaliliwanag kay Song Yi. Kaya't sinabi na lamang niyang tutuparin niya ang lahat ng hiling nito sa loob ng isang buwan. Nagtaka si Song Yi kung bakit kailangang tapusin lahat sa loob ng isang buwan. Sa matinding pagtatanong niya, napilitan na ring ipagtapat ni Minjun ang lahat. Pagkalipas ng isang buwan, kailangan na niyang bumalik sa lugar kung saan siya ipinanganak. Hindi matanggap ni Song Yi ang malupit na katotohanan. Mahigit 400 taon nang naninirahan si Minjun sa mundo. Bakit kailangan pa niyang umalis ngayong nagmamahalan na sila? Sinabi ni Song Yi na handa siyang maghintay kay Minjun gaano man kahaba ang panahong iyon. Ngunit hindi inaasahan ni Song Yi na sa pagkakataong ito, tuluyan nang mawawala si Minjun sa habang buhay. Kinabukasan, may isang dalagang nagpa-cute at gusto pang hingan ng numero si Minjun. Kahit ayaw na ayaw ni Minjun, sa huli hindi rin niya nakayanan ang pangulit ng dalaga. Habang sasagot na si Minjun, nagselos si Song Yi at dali-daling sumugod para paghiwalayin sila. Sinabi ni Song Yi kay Minjun na bilisan na ang pagsabi o hindi na siya kailanman magsasalita ulit. Nang marinig iyon ni Minjun, agad niyang hinabol si Song Yi. Hindi maunawaan ni Song Yi kung bakit kailangan niyang umalis gayong ni minsan ay hindi pa sila nagkaroon ng maayos na date. Umaasa siyang maaari siyang manatili. Sa harap ng pagsusumamo ni Song Yi, nanatiling tahimik si Minjun. Lubhang nadismaya si Song Yi sa ugali ni Minjun. Inaasahan niyang kung aalis man siya, gawin niya ito ng tahimik. Huwag na siyang gumawa ng mga bagay na muling makapagpapatibok ng kanyang puso. Dahil napilitan siyang manatili rito at mamuhay sa lugar kung saan nanirahan at biglang naglaho si Minjun. Maliwanag na yon ay mga kasinungalingan. Ngunit inisip ni Minjun na yon ang totoo. Sinabi niya na kung iyon ang ninanais ni Song Yi, susundin niya ito. Sa mga oras na yon, ang tanging hiling ni Song Yi ay manatili si Minjun.
Habang pinagmamasdan ni Song-yi ang likod ni Min-jun na palayo, labis siyang nasaktan at tahimik na lumuha. Ngunit sa huli, nagpa siya pa rin siyang tumalikod at umalis. Ang dalawang nagmamahalan ng lubos ay naglakad sa magkasalungat na direksyon. Napakasama ng pakiramdam ni Min-jun. Hindi siya umiinom ng karaniwan, ngunit ngayon ay lasing siya. Unti-unti ring nawala ng kontrol ang kanyang espesyal na kakayahan. Ang mga ilaw sa silid ay nagpatay-sindi. Napabuntong hininga si Min-jun dahilan upang mawala ng kuryente ang buong gusali. Pagkatapos ay muli siyang lumabas sa balkonahe. Nang makita ni Min-jun na hindi si Song-yi ang nasa poster, hindi siya natuwa. Pagkatapos ng isa pang buntong hininga ni Min-jun, nabalot sa dilim ang buong lungsod. Pagpasok ni Song-yi sa silid, nadatnan niyang nakahiga si Min-jun, lasing na lasing sa kanyang kama. Panay ang salita niya ng kung ano-ano. Sinubukan niyang tanungin kung sino ang gusto niyang makasama. Binanggit nito ang pangalan niya. Lubos siyang natuwa nang marinig iyon. Kinabukasan nang magising si Min-jun, labis siyang nagulat. Karaniwan, hinahamak niya ang mga taong nalalasing. Ngunit hindi niya inakalang isang araw, siya mismo ang magiging ganoon. Naisa nang umalis ni Min-jun ng tahimik, ngunit nahuli siya mismo ni Song-yi. Lubhang nakaramdam ng hiya si Min-jun. Ginamit ni Song-yi ang mapanuksong tono upang asarin siya. Sinamantala pa niya ang pagkakataong hindi nakatingin si Min-jun upang halikan siya sa labi. Bago pa siya makariyak, itinaboy na siya ni Song-yi. Hindi maintindihan ni Min-jun ang nangyayari. Malamig na sinabi ni Song-yi na gusto lang niyang ipadama kay Min-jun ang kanyang naging naramdaman noon. Noon lamang naunawaan ni Min-jun kung gaano kasakit ang pinagdaanan ni Song-yi. Sa sandaling iyon, biglang gustong pumasok ng ina ni Song-yi sa silid. Kaya't sinabi ni Song-yi kay Min-jun na gamitin agad ang kanyang espesyal na kakayahan upang makaalis. Ngunit tila hindi gumana ang kakayahan. Ilang ulit sinubukan ni Min-jun ngunit bigo siya. Sa huli, napilitan na lamang siyang bumalik sa pamamagitan ng balkonahe. Matagal na nag-isip si Song-yi at sa wakas ay nagpa siya. Kahit isang buwan lamang siyang manatili, nais niyang likhain ang pinakamagagandang alaala kasama siya. Ipinahayag ni Song-yi ang kanyang damdamin kay Min-jun sa pamamagitan ng dingding. Nang araw na yon, bumulong siya ng lahat ng laman ng kanyang puso. Sinabi ni Song-yi na hindi niya alam kung narinig ba ito ni Min-jun o hindi, ngunit pinag-isipan niya ito ng mabuti. Kung basta na lamang niya itong palalayain, baka manatili siyang nag-aalangan. Kaya pumayag siyang tuparin ang kanyang hiling kasama si Min-jun sa loob ng isang buwan. Sa ganoong paraan lamang siya hindi magsisisi sa kanyang pagpiling kalimutan. Ngunit paano nga ba malilimutan ni Min-jun si Song-yi? Sinabi ni Song-yi na nais niyang maglakbay kasama si Min-jun. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap siya ng text mula rito. Alam niyang narinig nito ang lahat ng kanyang sinabi. Sa elevator, siya mismo ang unang humawak sa kamay nito. Nakasandal siya sa balikat niya sa buong biyahe. Taos puso niyang hiniling na huminto na ang oras sa sandaling iyon. Sabay silang nagpraktis ng mga linya sa tabi ng mainit na fireplace. Nagkape silang magkasama. Ayaw nang lumayo ni Song-yi kay Min-jun kahit isang segundo. Kung mawawala man siya ng saglit, agad niya itong hahanapin. Natatakot si Song-yi na biglang mawala si Min-jun ng tahimik. Nang makita ni Min-jun ang ganito kay Song-yi, nagpasya siyang manatili rito. Kahit na mamatay siya dahil dito, ayos lang. Mahigpit na nagyakap ang dalawa sa gitna ng tanawin ng nagyayelong nyebe. Sa pagkakataong ito, hindi na sila muling maghihiwalay. Gabing iyon, magkayakap silang nakatulog. Kinabukasan, nang imulat ni Song-yi ang kanyang mga mata, nakita niya si Min-jun. Lubha siyang natuwa. Sinabi ni Song-yi kay Min-jun na gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan upang buhatin siya. Sinubukan ni Min-jun ngunit nabigo. Nagreklamo si Song-yi na masyado nang mahina ang kanyang kapangyarihan. Hindi ito tinanggap ni Min-jun kaya't ilang ulit pa niyang sinubukan. Ngunit natuklasan niyang hindi na talaga gumagana ang dati niyang kakayahan. Nag-aalala si Song-yi nang makita niyang humihina ang kapangyarihan ni Min-jun. Plano niyang pakainin ito ng sungay ng usa upang palakasin. Bagamat sinabi ni Min-jun na dahil lang iyon sa hindi sapat na pahinga, alam niya sa kanyang puso na malapit na ang araw ng kanyang paglisan. Pagka-uwi, sinubukan pa niyang magsanay ng ilang ulit. Nalaman niyang hindi na niya magagamit ang kanyang espesyal na kakayahan katulad ng dati. Laging puno ang isip ni Song-yi ng mga pag-iisip tungkol kay Min-jun. Kaya't paulit-ulit niyang binibigkas ang pangalan nito. Alam ni Song-yi na naririnig siya ni Min-jun kaya't patuloy niyang tinatawag ang pangalan nito sa silid. Nais sanang gamitin ni Min-jun ang kanyang espesyal na kakayahan upang puntahan si Song-yi. Ngunit nabigo siya. Nag-focus siya at sinubukang muli. Ngunit sa hindi inaasahan, bigla siyang na-teleport sa gitna ng mataong kalsada. Nang hindi pa rin lumalabas si Min-jun, tinawagan siya ni Song-yi upang apurahin. Wala siyang nagawa kundi tumakbo pa uwi. Kinabukasan, nang siya'y magising, muli niyang sinubukan. Sa pagkakataong ito, bumalik ang kanyang espesyal na kakayahan. Kaya na niyang kontrolin ang mga bagay ayon sa kanyang nais. Naisa nang tawagan ni Min-jun si Song-yi upang magyabang. Ngunit nadiskubre niyang wala siya sa bahay. Noong oras na yon, nagsusukat si Song-yi ng isang napakagandang wedding dress. Labis niyang ninanais na makasal kay Min-jun sa lalong madaling panahon. Labis ding natuwa si Yoon-jae sa magiging bayaw. Hindi lang ipinangako ni Yoon-jae na tutulungan si Min-jun na kumbinsihin ang kanilang ina, kundi dinala rin niya ito upang makilala ang kanilang ama. Naghapunan silang tatlo. Lahat sila ilabis na uminom. Lasing si Min-jun kaya't hindi sinasadyang nagamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan at nag-teleport. Nabigla si Yoon-jae sa tagpong iyon. Ilang sandali pa, ginamit muli ni Min-jun ang kanyang kakayahan upang kumuha ng tubig. Sa pagkakataong ito, tuluyang humanga si Yoon-jae kay Min-jun. Siya mismo ang naghatid kay Min-jun pauwi.
Nangako pa si Yoon-jae na hindi niya isisiwalat ang sikreto ni Minjun. Sa almusal, sinabi ni Song-yi na mawawala na ang kanyang inuupahan. Ang totoo ay nagpapahiwatig siya na nais niyang makitira kay Minjun. Ngunit sa kanyang pagkabobo, hindi niya naintindihan ang ibig niyang sabihin. Nag-alok pa itong pautangin siya. Galit na sinubo ni Song-yi ang kanin sa kanyang bibig. Nang makita niyang hindi ito masaya, iminungkahi niyang mag-date sila sa Seoul Tower ng gabing iyon. Gabi pa lamang, naghihintay na si Minjun sa kotse. Nang lumabas si Song-yi, sinabi niyang tingnan ang trunk para kunin ang kanyang gamit. Inakala nitong may sorpresa siyang inihanda. Ngunit nang buksan niya ang trunk, wala itong laman. Ang totoo, pinapakuha lang niya ang pangpunas sa windshield. Galit niyang isinara ang trunk upang ilabas ang inis. Tinanong niya kung wala ba itong mga kamay at paa o dapat bang gamitin nito ang kapangyarihan. Pagkatapos, isinulat ni Song-yi ang kanilang mga pangalan sa isang lock of love. Umaasa siyang hindi na sila muling magkakahiwalay. Pagkatapos, sinabi niyang itapon ang susi. Kahit hindi niya naintindihan, masunurin pa rin siyang sumunod. Pagkatapos, nag-enjoy sila ng masarap na pagkain sa revolving restaurant. Biglang napansin ni Song-yi na may dinalang bulaklak ang waiter. Mabilis niya itong kinawayan. Ngunit muli siyang nadismaya. Kalmado pa rin kumain ng steak si Minjun. Pauwi, walang tigil sa pagrereklamo si Song-yi. Tinanong siya ni Minjun kung may mali ngayong araw. Ngunit nagsinungaling siya at sinabing labis siyang nasiyahan. Kinagabihan, binuksan ni Song-yi ang diary ni Minjun upang basahin. Nandoon ang tala ng lahat ng nangyari mula nang sila'y magkakilala hanggang sa sila'y magmahalan. Lahat ng lungkot sa puso ni Song-yi ay biglang naglaho. Ngunit habang patuloy niyang binabasa, mas lalo siyang nabigatan. Puno ng luha ang kanyang mukha nang mabasa niya ang huling pahina. Sa oras na yon, tuluyan niyang naunawaan na kapag pinili nitong manatili, malapit na itong mamatay. Noon lamang naintindihan ni Song-yi kung gaano kasakim ang kanyang pagnanais na manatili si Minjun sa tabi niya. At kung gaano kalalim ang pagmamahal nito sa kanya. Sa katunayan, matagal nang inihanda ni Minjun ang engagement ring at paulit-ulit na nagsanay ng pagpo-propose sa silid. Naisa nang sorpresahin ni Minjun si Song-yi ng gabing iyon. Ngunit sa huling sandali, umatras siya dahil hindi siya sigurado kung gaano pa siya katagal na makakasama. Kaya't nang buksan niya ang trunk, pinahinto niya ang oras. Pinalitan niya ang inihandang sorpresa ng isang pangpunas sa windshield. Nang malaman ni Song-yi na kung mananatili si Minjun, masama ang kahihinatnan, agad siyang nagtungo kay Si-han upang magtanong. Nag-alinlangan ito sandali ngunit sa huli tumango at nagsabing oo. Ipinahayag din ni Si-han na matagal nang mahal ni Minjun si Song-yi, ngunit hindi niya maipagtapat. Pinasan niya ang lahat ng sakit upang hindi lang siya masaktan. Nang malaman niya ang katotohanan, bumaha ang luha sa kanyang mukha. Ilang araw ang lumipas, nakakita si Wee-kyung ng ebidensya na si Jae-kyung ang pumatay sa kanyang kapatid. Nakipagtulungan siya kay Minjun upang ilantad ang kanyang mga krimen. Ibinigay nila si Jae-kyung sa pulisya. Kasabay nito, nahuli rin nila ang sekretaryang tumutulong kay Jae-kyung. Hindi na maikaila ni Jae-kyung ang mga matitibay na ebidensya. Inakala ng lahat na matatapos na rito ang lahat. Ngunit, laking gulat nila nang umiti ng masama si Jae-kyung. Lumabas na ginamit niya ang pangalan ni Minjun upang papuntahin si Song-yi sa isang restaurant. Isang staff ang nagdala ng bote ng may lasong alak. Kinuha pa ng mga tao ang cellphone niya. Ibinato ni Minjun si Jae-kyung sa karamihan. Hindi na niya inisip ang kanyang identidad, ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan upang mag-teleport papunta sa restaurant. Ngunit naiinom na ni Song-yi ang may lasong alak. Habang tatayo na sana siya, bigla siyang himatay sa harap ng maraming tao. Ginamit ni Minjun ang kanyang kakayahan upang dalhin siya diretsyo sa ospital. Ngunit wala roon ang doktor sa mga oras na yon. Galit na kinuwestiyon ni Minjun ang mga nurse. Ang tanging nais ni Minjun ngayon ay mailigtas agad ang buhay ni Song-yi. Hindi na niya inalintana ang kanyang pagka-alien. Ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan upang linisin ang tiyan nito. Mabuti na lamang at hindi ganoon karami ang nainom na laso ni Song-yi. Kaya siya ay matagumpay na nakaligtas sa panganib. Sa oras na yon, napakaraming reporter ang nakapalibot sa kanilang dalawa. Hindi nagustuhan ni Song-yi ang maingay at siksikang eksenang iyon. Kaya hiniling niya kay Minjun na dalhin siya sa lugar na walang tao. At ganoon nga, dinala siya ni Minjun at biglang naglaho sila sa harap ng lahat. Pumunta sila sa isang maliit at liblib na isla. Sila lang dalawa ang nandoon. Kahit magulo ang mundo sa labas, ang mundong kinalalagyan nila ay payapa pa rin. Sinabi ni Song-yi na kung maninirahan si Minjun sa planetang ito, nais din niyang manirahan dito. Kung aalis naman si Minjun sa planetang ito, handa rin siyang sumama sa kanya. Ang taos-pusong pagtatapat ni Song-yi ay lubos na nakantig sa puso ni Minjun. Natatakot siyang bigla na lang itong maglaho. Kaya diretsahan niyang sinabi ang nasa puso niya. Kahit pa maibalik ang oras, pipiliin pa rin ni Song-yi na mahalin si Minjun kagaya ngayon. Pagkatapos, sabay silang kumain ng hapunan. Pinag-usapan nila kung ilang anak ang nais nilang magkaroon sa hinaharap. Maraming litrato ang kinunan ni Song-yi ng kanilang dalawa. Gusto niyang itago ang bawat alaala nila ni Minjun. Kinagabihan, nagsindi sila ng siga at magkatabing naupo sa tabing dagat. Kinantahan ni Minjun si Song-yi ng isang awitin ng pag-ibig. Ang malinaw na tinig ay umalingaw sa kalangitan buong gabi. Inilabas ni Minjun ang singsing na matagal na niyang inihanda. Lumuhod siya sa isang tuhod at nag-propose kay Song-yi. Bagamat hindi iyon isang engrandeng proposal, sapat na kay Song-yi na nasa tabi niya ang minamahal niya. Napaiyak si Song-yi sa tuwa. Ito ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Ngunit hindi maiwasang harapin ng dalawa ang katotohanan. Nais ni Song-yi na umalis si Minjun sa mundong ito. Dapat siyang bumalik sa lugar kung saan siya isinilang.
Ngunit sinabi ni Minjun na nakapagpasya na siyang manatili sa tabi niya. Ganon din si Songyi, kung mamamatay si Minjun sa tabi niya, hindi rin siya mabubuhay ng mag-isa sa mundong ito. Basta't alam ni Songyi na buhay pa si Minjun saan man siya naroroon, magiging masaya na siya. Ang dalawang nagmamahalan ay hindi kailangang magsama hanggang tumanda. Sapat na ang malaman na ligtas at maayos ang isa't isa. Gabing iyon, parehong hindi makatulog sina Songyi at Minjun. Pinag-usapan nila ang mga bagay tungkol sa buhay at kamatayan. Mahigit 400 taon nang nabubuhay si Minjun sa mundo, kaya marami na siyang nasaksihang mga pamamaalam na panghabang buhay. Alam niyang walang sinumang nabubuhay para hindi mamatay. Ang mahalaga ay ang proseso ng pamumuhay. Kahit pa nakatakda na ang wakas, handa si Minjun na isakripisyo ang lahat alang-alang sa panandaliang kasiyahang ito. Kinabukasan, ginamit ni Minjun ang kanyang kakayahan upang dalhin si Songyi pauwi. Nang makita sila ng mga magulang ni Songyi na biglang lumitaw sa harap nila, pareho silang nabigla. Ngayon, naniwala na silang may kakaibang kapangyarihan nga si Minjun. Seryosong sinabi ni Songyi sa kanyang ina na si Minjun ang lalaking minahal niya ng lubusan. Siya rin ang nag-iisang nagpapakaba sa kanyang puso. Nang makita ng ina ni Songyi ang katigasan ng loob ng anak, hindi na siya nag-usisa pa. Pagkaraan, naghanda siya ng masaganang pagkain para sa buong pamilya. Ito ang unang pagkakataon na nakatikim ng kainan ng pamilya si Minjun. Lubos niyang naramdaman ang init ng pamilya. Ngunit ang masasayang oras ay laging panandalian lamang. Sa loob ng wala pang isang linggo, kailangan nang umalis ni Minjun. Habang naghuhugas siya ng mukha, bigla siyang nagdugo ng ilong. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang larawan ng kanyang pagpanaw. Bumagsak si Minjun sa kama na ubos ang lakas. Matagal na nag-doorbell si Songyi, ngunit hindi pa rin siya pinagbuksan ni Minjun. Nang pumasok siya sa bahay, nadiskubre niyang unti-unting nalalanta ang mga halaman. Bigla niyang napagtanto na maaaring nasa panganib si Minjun. Nang makita niyang walang galaw si Minjun sa kama, labis siyang natakot. Dahan-dahan niya itong nyugyog upang gisingin. Ngunit hindi ito tumugon. Hindi napigilan ni Songyi na umiyak ng malakas. Isinisigaw niya ang pangalan ni Minjun ng buong lakas. Marahil ay narinig ni Minjun ang tawag ni Songyi kaya dahan-dahan siyang nagising. Sa huli, nagpasya pa rin si Songyi na sabihan si Minjun na lisanin ang mundo sapagkat ayaw niyang tuluyang maglaho ang minamahal niya. Ngunit masakit din para kay Minjun na mag-isa sa ibang mundo. Kung mamimiss niya si Songyi, ano ang dapat niyang gawin? Sinabi ni Songyi na maaari niyang dalhin ang kanilang mga larawan at titingnan niya ang mga iyon tuwing mangungulila siya. Pakikinggan din niya ang awiting kinanta ni Minjun. Lagi niyang aalalahanin si Minjun. Sinabi niyang gawin din ito ang ganoon. Sa linggong natitira bago umalis si Minjun, tahimik na nagkasama sina Songyi at Minjun. Marami silang ginawang bagay ng magkasama. Ngunit isang araw, aksidenteng na-teleport si Minjun sa gitna ng kalsada. Naupo siya sa isang bangko sa parke, nanginginig sa lamig. Agad na dinalhan siya ni Sihan ng tuwalya at coat. Labis na nalungkot si Sihan nang marinig niyang paalis na si Minjun. Dito sa lugar na ito sila unang nagkita. Noon, iniligtas ni Minjun si Sihan. Tinanong ni Sihan kung maaari ba niyang muling kamayan si Minjun. Ayaw talaga ni Sihan na masaksihan ang paglisan ni Minjun sa kanyang harapan. Maaaring nakakatawa ito para kay Minjun, ngunit parang ganoon ang pakiramdam ng isang magulang na pinapalayong muli ang kanyang anak. Sa loob ng 30 taon ng kanilang pagkakaibigan, hindi lang sila matalik na magkaibigang dumaan sa maraming pagsubok, kundi si Sihan ay naging parang isang ama na laging nasa tabi ni Minjun. Sinabi ni Minjun kay Sihan na mas mabuting magpaalam na sila ngayon. Dahil kung hihintayin pa ang mismong oras ng kanyang paglisan, maaaring wala na silang pagkakataong magpaalam. Sa sandaling ito, lumuha si Sihan ng walang ingay. Hindi rin nakapagpigil si Minjun, namumula ang kanyang mga mata. Pag-uwi ni Minjun, nadatnan niyang puno ng kandila at mga sariwang bulaklak ang bahay. Sinabi ni Songyi na ngayong araw ikakasal sila at inabot niya kay Minjun ang isang USB. Sabi ni Songyi, tuwing mamimiss siya ni Minjun, dapat niyang buksan iyon at panoorin. Tinitigan niya ito ng puno ng pag-ibig ang mga mata. Pagkatapos, inilahad niya ang kanyang damdamin. Totoong mahal na mahal niya si Minjun. Bagamat mas mahaba ang buhay nito kaysa sa kanya at maaaring makalimutan siya balang araw, umaasa si Songyi na maaalala ni Minjun na minahal niya ito ng buong puso. Hindi alam ni Songyi na ilang ulit nang pinahinto ni Minjun ang oras dahil gusto lang niyang masabi ang mga salitang mahal kita. Ngayon, hindi na kailangang huminto ang oras. Buong tapang na sinabi ni Minjun ang mahal kita, mismo sa harap ni Songyi. Nasa USB ang isang video ni Songyi na sumasayaw. Sa video, umiiyak na nag-propose si Songyi kay Minjun. Tinanong niya ito kung pakakasalan siya. Ngunit nang makita ni Minjun na unti-unti nang nagiging malinaw ang kanyang mga kamay, alam niyang paparating na ang oras ng kanilang pamamaalam. Tinitigan niya itong taimtim na nananalangin. Sa tabi niya, dama ang mabigat na damdamin sa hangin. Ngunit hindi magawang magpaalam ni Minjun sa dalagang nasa tabi niya. Matagal na siyang naghanda para rito. Ngunit sa huli, ang pamamaalam niya ay naging isang babala. Sinabi ni Minjun na malamig ang panahon. Kaya huwag na raw magsuot ng manipis si Songyi, huwag magkasakit, huwag magbasa ng masasamang chismis online, huwag kumanta ng mag-isa hanggang sa maiyak, huwag kumain ng mag-isa. Pinigilan ni Songyi ang kanyang sakit. Hindi siya naglakas loob lumingon. Sinabi ni Minjun na huwag na siyang tumingala sa langit sa gabi at hulaan kung nasaan siya. Dahil araw-araw, siya mismo ay titingin sa mundong kinaroroonan ni Songyi. Nang humarap muli si Songyi, naglaho na si Minjun. Mga alaala na lamang nila ang naiwan. Kahit pa umiyak si Songyi hanggang maubos ang kanyang tinig, hindi na niya muling makikita ang kanyang minamahal.
Mula nang umalis si Minjun, pakiramdam ni Song-yi ay nawala ang kanyang kaluluwa. Laging lumilitaw ang imahe ni Minjun sa kanyang paningin. Tinitignan niya ang bawat litrato nila. Lihim na umaasa si Song-yi na muli niyang makikita si Minjun. Kahit nariyan sina Wi-kyung at ang pamilya niya, nanatili pa rin ang matinding pag-iisa ni Song-yi. Isang araw, natuklasan niya na muling nabuhay ang dating nalantang damo. Naramdaman niya ang ginhawa at lungkot ng sabay. Ang halamang ito ay nakatali sa kapalaran ni Minjun. Marahang hinaplos ni Song-yi ang mga dahon at nagsalita rito. Umaasa siyang maririnig ni Minjun ang kanyang mga salita mula sa malayo. Pagkatapos, mag-isa siyang naglakad sa mga lugar na pinuntahan nilang dalawa. Inalala niya ang matatamis na sandali. Hinanap ni Song-yi ang bakas ni Minjun sa mga lugar na yon. Malinaw pa rin niyang naalala ang kanilang pangako. Pinagplanuhan nilang pumunta sa Seoul Tower para sa kanilang ika-100 araw ng pagmamahalan. Matagal siyang naghintay hanggang sa lumitaw ang isang pamilyar na anyo sa kanyang paningin. Pumatak ang luha mula sa mga mata ni Song-yi. Ngunit hindi nagtagal, naglaho rin si Minjun. Hindi na matiyak ni Song-yi kung totoo ba yon o isang ilusyon lamang. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Si Song-yi ay nananatiling isang malaking bituin na hinahangaan ng marami. Sa araw ng kanyang shooting, nakita niya ang figura ni Minjun sa gitna ng tao. Agad siyang naglakad papunta roon. Ngunit ilang saglit lang, naglaho ulit ito. Kahit lumipas ang 3 taon, hindi nabawasan ang pagmamahal ni Song-yi kay Minjun. Sa halip, lalo pa niya itong hinanak. Ang nakapipinsalang pananabik ay halos bumara sa kanyang paghinga. Naanyayahan si Song-yi na lumahok sa isang aktibidad na may kinalaman sa pelikula. Ang kanyang pagdating ay nakatawag ng pansin sa lahat. Si Song-yi ang pinakamaganda sa lugar na yon. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumigil ang oras. Di inaasahan, lumabas si Minjun mula sa karamihan. Inalis niya ang kanyang coat at isinuot kay Song-yi. Hindi makapaniwala si Song-yi sa kanyang nakita. Labis siyang naantig at napaiyak. Mahigpit niyang niyakap si Minjun. Nagpalitan sila ng isang maalab na halik. Ngunit biglang tumigil ang kapangyarihan ni Minjun. Nabigla ang lahat nang makita silang naghahalikan. Kinuhaan ng mga reporter ang matamis na eksenang iyon. Ngunit hindi nagtagal, muling naglaho si Minjun sa paningin ng lahat. Ngayon, naniwala si Song-yi na hindi iyon ilusyon. Noon pala, 3 taon na ang nakalipas mula nang madala si Minjun sa isang lugar na parang wormhole. Pagkaraang makarecover, palagi siyang nagsikap humanap ng paraan para makabalik sa mundo. Ngunit sa bawat paglitaw, panandalian lamang ang oras na mayroon siya. Kaya't ang mga imaheng nakita ni Song-yi ay hindi pala guni-guni. Bagamat hindi pa natatagpuan ni Minjun ang paraan upang manatili sa mundo ng tuluyan, mas tumatagal naman ang oras ng kanyang pananatili. Minsan, magkasamang nagbabasa ng libro sina Minjun at Song-yi. Ngunit makalipas ang 1 segundo, naglaho na naman si Minjun. Ngunit hindi na labis na nasaktan si Song-yi, sapagkat alam niyang tiyak na babalik si Minjun. O marahil, nasa malayong kalangitan siya, palaging nakatingin sa kanya. Bagamat hindi sila magkasama sa isang mundo, ang kanilang puso at isipan ay laging nakatuon sa isa't isa. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.